Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2251 Hangin, Ulan at Kulog. 2251. Narinig din ni Yoon Song-hye ang boses sa telepono sa oras na ito, at agad na napagtanto na ito ay hindi maganda, at mabilis na ipinaliwanag, ang iyong kamahalan na Sword God. Ito ay hindi ako. Bago pa siya makatapos magsalita, gumalaw na si Ye-fan at biglang sumulpot sa harapan niya. Bang! Sa estado ng double disintegration, sinipan ni Ye-fan si Yoon Song-hye diretso pababa. Matapos mabali ang 12-12 ng sanga, bumagsak si Yoon Song-hye sa lupa. Agad na bumagsak si Ye-fan sa gilid ni Yoon Song-hye at hinawakan ang leeg ng kalaban. Ubo-ubo. Si Yoon Song-hye ay humihinga ng mabilis at ang kanyang puso ay nanginginig. Nalaman niyang mas mapang-api si Ye-fan kaysa noong gumawa siya ng hakbang sa unang pagkakataon. Ang dalisay na pisikal na lakas ng lalaking ito ay sadyang umabot sa puntong kinikilabutan na siya. Gusto mong sabihin na wala itong kinalaman sa iyo. How can it be so coincidental? Nang umalis ako sa How Mansion, may pumunta sa How Mansion para umatake. Di ba gusto kong agawin ang kapatid ko at kunin ang asawa ko? Napakapalad ni Ye-fan sa oras na ito, at kinuha niya si Su Qingzhou sa tabi niya. Pero kahit ganun, nandyan pa rin si Shuibo at iba pa sa pamilya, kung nasaktan man, sobrang lungkot pa rin niya. Alam mo na nagkataon lang. Kung gayon paano ko magagawa ang katangahang bagay? Kung ako, bakit pa ako lalapit at ilalayo na lang ang tigre sa bundok, di ba? Nahihirapang tanong ni Yoon Song-hye, ngunit hindi siya nang ahas na kung gagamitin mo ang iyong cultivation base, kung talagang lalaban ka, hindi ka sigurado kung talagang papatayin ka. Mabilis na damaloy ang mga iniisip sa isip ni Ye-fan, at sa wakas ay binitawan si Yoon Song-hye at tumayo. Kapag nalaman kong kasabwat mo yun, ipinapangako ko. Mas maaga kang mamamatay kaysa kay Wu Yehaoyo. Pagkatapos magsalita ni Ye-fan, 12 pakpak ang namuo sa likod niya, ang isa ay biglang bumilis, nawala mula sa tuktok ng bundok, at nagmamadaling bumalik sa imperial na lungsod. Kahit nasa bilis niya, magtatagal bago siya makabalik, at maaari lamang siyang umasa na ang depensibong kapangyarihan ng imperial na lungsod ay makakalaban sa mga umaatake. Sa oras na ito, sa imperial na lungsod, Zanbeho Mansion. Grabeng bagyo, kulog at kidlat. Ang mga Panginoon at tagapaglingkod ng ilang nakapaligid na mansyon ay lahat ay umatras, at sunod-sunod na hiyawan sa paligid ng How Mansion. Walang mag-aakalang may maglalakas loob na direktang sumalakay sa Zanbeho Mansion sa imperial na lungsod. Master 2. Anong nangyayari? Pinamunuan ni Haring Chi Su-chi ang isang grupo ng mga tropang garrison at nagmamadaling lumabas ng tirahan ng How. Sa oras na ito, sa labas ng How Mansion, bilang karagdagan sa mga bantay ng How Mansion, maraming mga shadow guard na nahulog sa isang pool ng dugo. Malinaw na nagkaroon ng labanan ngayon lang, isang pagpatay sa eksakto. His Royal Highness King Shi, pinangunahan mo ang mga tao na magbantay sa labas ng mansyon. Ang apat na nanghihimasok ay pawang mga kultibasyon ng Heavenly Emperor, at hindi dapat kumilos ng padalos-dalos. Sabi ni Tuyu sa mahinang boses. Ano? Nalungkot ang puso ni King Chi, apat na pinuno ng Heavenly Emperor. Ito. Ngayong wala sa lungsod ang Supreme Emperor, paano ito magiging maganda? Ano? Ang kanilang mga pagkakakilanlan. Anong ginagawa nila sa Zanbeho Fu? Tuyu sa isang komplikadong ekspresyon, sumimangot siya at nag-isip sandali, at sinabing, sa ngayon ay hindi pa malinaw. Isasama ng kamahalan ng mga tao sa labas at maglalayo. Pumasok si Tumo at tumingin. Kung may sitwasyon, haharapin natin ito. Master 2. Ang apat na Heavenly Emperors kahit na ikaw. Gusto siyang pigilan ni Su-chi, ngunit ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, at sa wakas ay tumigil siya, tumanggaw na may komplikadong mga mata, Master 2, mag-ingat ka. Hindi na nagsalita si Tuyu, at pumasok siya. Zanbeho Mansion. Pagpasok ko pa lang ay nakita ko na ang mga bangkay ng mga katulong kung saan-saan. Maraming tao ang malinaw na pinatay ni Jin Yuan sa proseso ng pagtakas. Ang apat na Heavenly Emperors, ang pagpatay sa mga taong ito ay kasing random ng pagtapak sa mga langgam. Sa hardin sa likod, maraming bulaklak at halaman ang natangay ng hangin. Matanda. Limitado ang pasensya ko sa upuang ito. Kung hindi mo sasabihin muli ang kinaroroonan ni Su Qingzhou, mawawala ang paa na ito. Isang matangkad at payat na lalaki na may mahabang kulay abo na buhok, nakasuot ng asul na kulay abo na corset lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa oras na ito, siya ay nakakapit sa leeg ni Shuibo gamit ang isang kamay, at isang puting talim ng hangin ang kumikislap sa kabilang banda. Ang matalim na talim ng hangin ay nahiwa na sa hita ni Shuibo sa oras na ito, at ang dugo at tinadtad na karne ay patuloy na hinihiwa at nakakalat. Nasa sakit si Uncle Shui at napaluha, prinsesa, wala ang prinsesa sa mansyon. Kayong grupo ng mga kontrabida. Mamamatay ka na. Isang matipuno, tansong balat na matipunong lalaki na may maikling buhok ang tumayo sa likuran niya, humalukip-kap ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib,
at naiinip na sinabi, Jingfeng, bigyan mo siya ng kawalang awa. Kinaladkad lang niya ang kanyang oras. Si Su Qingzhou ay hindi. Pagkatapos umalis sa Hao Mansion, kitang-kita namin ito ng napakalinaw. Siya ay isang may sakit na bata na hindi nilinang, at siya ay maaaring mawala sa manipis na hangin. Patay na matanda, sabihin mo. Saan mo siya itinago? Hindi ka naniniwala kapag sinabi mo ito. Tapos patayin mo ako. Wala akong pakialam kung hindi ako mabuhay. Kinagat ni Shuibo ang kanyang mga ngipin. Ang naka-gray na mahabang buhok na lalaki ay napangisi sa pagkabigla, hey. Gusto kong mamatay. Sige. Pagkatapos sabihin iyon, ang talim ng hangin sa kanyang kamay ay nasa lahat. Malungkot na tumili si Shuibo, at nahulog ang isang paa sa lupa. Sa harap ng apat na Heavenly Emperors, si Shuibo ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao at walang kapangyarihang lumaban. Mapait na ulan. Hindi mo pa rin mahanap ang kinaroroonan ni Su Qingzhou. Umiling ang mahabang buhok na lalaki at tinanong ang isang babae sa tabi niya. Ang babaeng si Kuyo ay naka-blindfold, mukhang walang pakialam, nakasuot ng dark blue na slim fit na damit, at may mahabang tirantas. Nakita ko na sa paligid ng kanyang katawan, ang isang malaking halaga ng tubig ay patuloy na umaabot sa lahat ng bahagi ng tirahan ng Hao, tulad ng hindi mabilang na mga galami. Hinanap ko na ang lahat, at talagang walang bakas ng Su Qingzhou. Gayunpaman, may nakita akong maliit na lalaki na nagtatago. Ngumuso si Kuyu, at biglang pinindot ang kanyang daliri, at nakita ang isang agos ng tubig na biglang naging mahabang lubad, pagkatapos ng isang bush, isang pagkakasalubong. Bulalas ni Guqing, nakapulupot sa isang mahabang lubad ng tubig, na nagpapahirap sa paggalaw sa hangin. Ang lasa ng mapait na paglalaro ng ulan, kawili-wili. Ito pala ang nakatagong pamamaraan ng ligaw na templo. Kung hindi mo sineseryoso, halos hindi mo ito mahanap. Ang maputlang mukha na si Shuibo ay mukhang desperado, Chinger. Bakit hindi ka tumakbo? Paralisado si Guqing at basang-basa sa ulan, at sinabing may pulang mata, Shuibo. Gusto kitang iligtas. Pero, silly boy, hoy, bam-antong hininga si Uncle Shui. Chinger. Guqing. Siya nga pala, ikaw ang kasambahay ni Su Qingzhou, tama, sabihin mo, nasaan ang iyong Panginoon? Tanong ni Jingfeng. Sumigaw si Guqing, sinabi ko sa inyo na ang prinsesa ay wala sa mansyon. Kayo ay mga Panginoon, hindi nyo ba nakikita? Isang lalaking nakaasol na robe sa likod, na medyo gwapo, mukhang masama. Sumulyap si Charming kay Guqing at sinabing, Kuyu, bitawan mo siya, sa palagay ko hindi siya nagsisinungaling. Pabirong sinabi ni Kuyu, bakit, Kang Lei, nakita mo na ba ang babaeng ito? Kahit ikaw ay naghahanap nito. Hindi, kung gayon si Su Qingzhou ay hindi dapat nasa mansyon, kaya't umatras tayo, kung hindi ay babalik ang Panginoon. Hindi ito biro. Siyempre, itong babaeng ito, alisin mo ito, kahit na hindi ito kasing halaga ni Su Qingzhou. Anyway, isa itong katulong sa kwarto, sabi ni Kang Lei na may kasamang ngiti. Ibalik ang isang kasambahay, at inaasahan pa rin na haharapin ang tagapagtanggol ng Dharma. Nagpout ang malakas na lalaki. Bai Dayan, ano ang sasabihin mo? Bakit hindi ka tumuloy at patuloy na maghanap? Tayong tatlo ang mauna. Tanong pabalik ni Kang Lei. Nanlamig ang mukha ng malakas na lalaki na si Bai Dayan, iyon na nga. Patay pa rin ako. Wala rito ang mabahong asong iyon, wala tayong magagawa. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng dalawang macelan at halos hindi matukoy na mga sinulid na sutla, mula sa malayo na baril mula sa lahat ng dako. Ang sinulid na dumaan ay direktang pumutol sa lubod ng tubig ng mapait na ulan at iniligtas si Guqing. WHO. Ang apat na Heavenly Emperors ay sabay na tumingin sa pasukan ng courtyard. Ang walang ekspresyon na si Tuyu, na nakatayo sa madilim na ulan, ay tumingin sa apat gamit ang kanyang mga mata na parang mga kutsilyo. Kabanata 2252 ang mensahero ng lahat ng direksyon. 2252. Kayong apat, dapat ang apat na mensahero ng hangin, ulan, kulog at kidlat, sa mga sugo ng Huaximan mula sa lahat ng direksyon. Sinabi ni Tuyu sa malalim na tinig, upang mahuli ang pinakamatandang prinsesa, apat na mensahero ang dumating sa imperial na lungsod ng magkasama, at pinaulanan ng dugo ang mga tagapaglingkod na ito ng mansyon ng Hao. Hindi ba't ito ay medyo nakakahiya? Jingfeng, Kuyu, Kang Lei at Bai agad nakilala ng apat na sugo ang tao. Haha! Sino ka dapat, lumalabas na ang dati nating karibal sa loob ng maraming taon, Commander 2. Inihagis ni Jingfeng si Shuibo sa lupa, tumalikod at sinabing, hindi naman, kung tutuusin, ito ang imperial na lungsod. Kahit na wala ang matandang si Su Huexan, kung hindi tayo magkakasamang apat, magkakaroon ng gulo. Gaya ngayon, ang emperador ang mga tao ng mga maharlikang pamilya at ang kana ito sa lungsod ay hindi darating para guluhin sila, kaya sila ay magiging mas mapayapa at mas walang pag-aalala. Mukhang hindi na magpipigil ang iyong Huaximan. Sabi ni Tu Yian. Sino ang nagsabing hindi, pagkaraan ng maraming taon, oras na para itaas ang iyong mga tropa at gamitin ang mga ito sandali, at oras na para ipakita ang iyong mga card. Humakbang si Bai Dayan at pinalo ang isang pares ng malalaking kamao, akala ko walang mapapala ngayon.
Nalinis na ang ulo ng Shadow Guard, at mukhang hindi masama, sa mata ng tatlo pang mensahero, biglang sumulpat ang mga balak na pagpatay. Ang Shadow Guard ni Tuyu ay lihim na nakikipaglaban kay Huazuman sa loob ng maraming taon, at tiyak na malaking tubo ang pagpatay kay Tuyu. Ang susi ay walang ibang eksperto sa Heavenly Emperor sa lungsod sa ngayon, at ang average na antas ng Heavenly King ay hindi maaaring magdulot ng napakaraming banta sa harap nila. Ang mga Panginoon ng maharlikang pamilya ay tiyak na hindi darating, at ang angkan ay maaaring hindi handang pumunta sa maputik na tubig. Siguradong magkakaroon ng pagkakataon silang apat na patayin si Tuyu. Nanguna si Bai Dayan, ang kanyang tila matipunong katawan, ngunit hindi siya mabagal kahit kaunti, at bahagyang nasa ilalim ng kanyang mga paa, tulad ng isang palaso mula sa isang tali, ay sumugod patungo kay Tuyu. Gamit ang isang malaking alon ng kamay ni Tuyu, ilang maselang metal wire, isang proteksyon na lambat na halos hindi nakikita ng kanyang mga nasasakupan sa harapan. Ngunit ang mga mata ni Bai Dayan ay direktang pumutok sa isang puting nyebe na halo. Bai Tung. Palihim na bulalas ni Tuyu, nagising ng taong ito ang talento ng bloodline ni Bai Zi at maaaring mahulaan ng maaga ang direksyon ng enerhiya. Sa madaling salita, lahat ng kanyang mga metal wire ay namaster na niya ng maaga. Oo naman, ang katawan ni Bai Dayan ay madaling umiwas, at pagkatapos na dumaan sa protective net, sinuntok niya ng kamao si Tuyu. Ang pagtatanim ng Heavenly Emperor ay sumiklab, at hamarang si Tuyu gamit ang magkabilang braso, ngunit umatras pa rin siya ng higit sa 10 metro. Kasabay nito, maayos na bumuhos ang mapait na ulan sa hangin, kumakaway ng asul na patak ng ulan. Ang mga patak ng ulan ay naging hindi mabilang na lumilipad na kutsilyo, na pinupunit ang eardrum sa tunog ng pagbasag ng hangin. Kuyo Catalog, misteryosong bakal na kahoy na armor. Ang kapangyarihan ng bloodline ng Chosen One Nanogram Pamilyang 2 ay pinakawalan, at isang turquoise na kapangyarihan ng Chanmo ay mabilis na nakakabit sa katawan ni Tuyu. Nakita ko na ang mga braso, katawan, at maging ang kanyang ulo ni Tuyu ay agad na natatakpan ng isang layer ng asul-itim na hardwood armor. Tudu Tug, ang nahulog ang patak ng ulan na lumilipad na kutsilyo sa itim na bakal na kahoy na baluti, nag-iiwan ng mga bakas, ngunit nabigo itong tumagos. Darating ako. Biglang sumugod si Kang Lei mula sa isang tabi, sinampal ang kanyang mga palad, at ang isang pagsabog ng asher na apoy ay naging isang higanteng asher na ibon, na umaatungal patungo kay Tuyu. Ang Qingyan ni Biff Ang. Nagmamadaling iniwan ni Tuyu ang hangin upang maiwasan ito. Bagamat ang Qingyan na ito ay hindi kasing sira ng Phoenix Fire sa mataas na temperatura, magdudulot din ito ng malaking pinsala sa kanyang baluti na gawa sa kahoy, at magdudulot din ito ng pinsala sa isip. Commander 2, may plano ka. Si Jing Feng ay nasuspine sa ere sa oras na ito, naghihintay sa kuneho. May nakakatakot na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at sa pag-alog ng kanyang mga braso, nakita niya ang isang mataas at isang mababa, dalawang puting wind blades, tulad ng dalawang malalaking patag na ulap, na direktang humahampas kay Tuyu. Nanliit ang mga mata ni Tuyu sa hangin, at ang buong katawan niya ay kumikislap ng husto. Ang patay na kahoy ay tagsibol. Nakita ko na ang baluti na gawa sa kahoy sa buong katawan niya ay biglang kuminang sa sigla, at agad na lumakas, kumalat ang mga sanga at dahon. Nang tumama ang talim ng hangin sa katawan ni Tuyu, ang baluti na kahoy sa kanyang katawan ay kasing kapal ng isang matayog na puno, na bumabalot sa kanya ng buo. Ang baluti na gawa sa kahoy at ang talim ng hangin ay nagkansela sa isa't isa, nabasag, at niyugyog ni Tuyu ang kanyang katawan at hinubad ang panlabas na patong ng baluti na gawa sa kahoy. Nagtatanim ng bulaklak si Aoki. Sa sandaling lumipad palabas ang katawan ni Tuyu, mahigit 100 sinulid na metal ang lumipad palabas mula sa kanyang mga daliri. Ang mga sinulid na ito ay napapaligiran ng Asher Light, at lahat ng uri ng makukulay na bulaklak ay namumukadkad. Ang hindi mabilang na mabangong pollen ay umaagos mula sa mga bulaklak at mabilis na kumalat sa paligid ng bakuran. Mag-ingat. Kung mananatili ka sa pollen na ito ng mahabang panahon, mabibighani ka sa primordial spirit. Malakas na sabi ni Kuyu. I-blow it at tapos na. Ngumisi si Jing Feng, kumislap ang kanyang mga mata na may malabughaw na kulay abo na halos, kumaway siya pababa gamit ang isang kamay, direktang naputol ang hangin mula sa gitna, at dalawang bagyo ang kumalat sa magkabilang panig. Boom boom boom, sa isang kisap mata, isang malaking bilang ng mga pader ng patio at mga bahay ng mansyon ni Zhenbeihao ang nawasak sa lupa. Ang pollen ay natural na inaanod palayo. Nang makita ang pagkakataon sa mapait na ulan, ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin at direktang sumipa sa puso ni Tuyu. Bang! Ang nabasag ang baluti na gawa sa kahoy. Paft! Pinawi ni Tuyu ang sakit sa kanyang puso at iniluwa ang isang bibig ng dugo. Bumagsak sa hangin, nang aayusin pa lang niya ang kanyang baluti na gawa sa kahoy, nakita niya si Kang Lei na umuungal sa kanya. Gitling! Isang mapanirang sound wave ang nagwalas ng hindi mabilang na mga labi, direktang nabasag ang kahoy na baluti sa katawan ni Tuyu. Ang sonic talent ng bloodline ni Koi. Dumaloy ang dugo mula sa butas ng tainga ni Tuyu, at pinatakbo niya ang kanyang True Yuan upang pilitin itong pigilan, na iniiwasan ang frontal na posisyon ng sound wave. Haha!
Ang iyong baluti na gawa sa kahoy ay maaaring labanan ng tunay na asensya, ngunit hindi nito mapigilan ang aking boses pagkatapos ng lahat. Tumawa si Kang Lei. Hingal na hingal si Tu Yu, natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ang parehong base ng cultivation ng Heavenly Emperor ay nagawang harapin ang isang kaaway at dalawang pagkatalo, ngunit dahil kinubkob ng 4 na tao, si Tu Yu ay nabigla lang. Oras na para matapos. Pumwesto si Bai Dayan sa sandaling ito, lumibot sa likod ni Tu Yu, at binasag ang kanyang kamao sa likod ng ulo ni Tu Yu. Natamba si Tu Yu at mabilis na umiwas, ngunit ang mapait na ulan ay mas mabilis, gumagalaw at sumisipa. Nasipa ang kaliwang braso ni Tu Yu, at mabilis siyang umatras, nakaramdam ng biglaang pamamanhid. Misteryosong B-Venom. Kinagat ni Tu Yu ang kanyang mga ngipin, kung ang mapait na ulan na ito ay tumama pa ng ilang beses, siya ay talagang walang silbi. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Kang Lei, at sa likod ni Tu Yu, isang pagsabog ng berdeng apoy ang pinakawalan. Tapos na. Napagtanto ni Tu Yu na ang kanyang posisyon ay pinaghihigpitan, at ang kabilang partido ay pinilit lamang siyang mamatay sa posisyong ito. Kahit na nakablock ang Asher Flame na ito, hindi ito maaaring ganap na mablock. Kung ang Primordial Spirit ay nasugatan, tiyak na papatayin ito sa lalong madaling panahon. Umuungol, gitling, biglaan. Isang dagandong ng dragon ang bumaba mula sa langit. Isang dugugintong dragon na apoy ang tumusok sa kalangitan at agad na nahulog sa likod ni Tu Yu. Sina Qing Yan at Long Yan ay nagbanggaan at direktang na-offset. Sa gitna ng mga apoy ng dragon, isang babaeng may katanji tanging figure at mahabang buhok na pulang dugo ay kumikislap, ang kanyang mga mata ay pumuputok ng gintong apoy, at ang kanyang jade na mukha ay masama. Ang babae ay kahangahangang parang Diyos ng digmaan, na bumababa mula sa langit. 5-clawed golden dragon. Maaliwalas ang hangin. Sumimangot ang 4 na sugo, at nahihiya ang kanilang mga mukha. Nakahinga si Tu Yu, nakahinga ng maluwag, at ibinaling ang kanyang ulo, salamat General Feng. Kabanata 2253 huli na ako. 2253. Commander Tu, sino ang mga taong ito, at bakit sila ng ahas na gumawa ng gulo sa Zenbei Hufu? Tanong ni Feng Qinglan sa malamig na boses, alerto sa paligid. Sila ang 4 na sugo ng hangin, ulan, kulog at kidlat sa mga sugo mula sa lahat ng direksyon sa Huaxeman. Ang kanilang katayuan sa Huaxeman ay pangalawa lamang sa 2 tagapag-alaga at may-ari ng pinto. Ngayon, ito ay para sa pinakamatandang prinsesa na sila ay dumating upang salakayin ang mansyon ng Hao sa gabi. Napabuntong hininga si Tu Yu. Para kay Su Qingzhou. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan at nag-isip sandali, nasaan si Ye Fan? Ye Kangqiabine. Ay wala sa mansyon, maingat na tugon ni Tu Yu. Isang bakas ng hinala ang sumilay sa mga mata ni Feng Qinglan, nagkataon lang. Habang nagsasalita, isang sound wave ang dumagundong sa kanilang dalawa. Ang parang kulog na sound wave ay bumasag sa lupa, at ang ulan ay naghalo sa putik, na nagdulot ng itim na kaguluhan. Mabilis na umiwas sina Feng Qinglan at Tu Yu mula sa magkabilang panig. Huwag kang mag-alala tungkol sa reyna ng dugo ng dragon. Papatayin natin ang dragon ngayon. Ang mga paa ni Tu Yu ay napapalibutan ng asol na liwanag, at lumipad siya patungo sa posisyon kung saan umiiwas si Feng Qinglan, sumipa ng sunod-sunod na flying kicks. Ang magagandang mata ni Feng Qinglan ay puno ng gintong apoy, at ang kanyang mukha ay malamig at mapagmataas na parang hamog na nagyelo. Nang makita ang misteryosong B-Venom na umatake, bagamat huli na para maiwasang muli, nagmamadali pa rin siya. Hinarang ng magkabilang braso, hayaan ang 12-dosenang magkasunod na sipa sa kanyang mga braso, at umatras ng 1 dosenang metro. Misteryosong B-Venom, gusto mong basagin ang dugo ng baliw kong dragon. Nakita ni Feng Qinglan na ang mapait na ulan ay naubos, at tumalikod upang harapin ito at kumaway ng suntok. Dragon Feast. Apoy sa langit. Ang Long Yan ay parang napakalaking patong-patong na alon, na umaagos patungo sa mapait na ulan. Mabilis na ibinuka ni Bitter Rain ang kanyang mga braso, ang nakapalibot na mga patak ng ulan ay natipon sa kanyang paligid, at isang malaking halaga ng enerhiya ng tubig ang natipon, na bumabalot sa kanya sa isang buhawi ng tubig. Nilamon siya ng apoy ng Liaotian, ngunit ang buhawi ng tubig ay nag-offset ng maraming kapangyarihan, na iniwan ang mapait na ulan na hindi nasaktan. Bloodline ni Xiangyang. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan, na pagtanto na si Huaxeman ay pawang mga taong Julie, at marami sa kanila ay may iba't ibang bloodline awakenings. Kahit na ang 5 kuko ng iyong Shenlong na gininto ang dragon ay makapangyarihan, kailangan mong mamatay dito ngayon. Ngumisi si Ku Yu. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa kanya. Mabilis na patayin ang halimaw bago sila bumalik. Kung mamatay ang dalawang ito, kikita sila ng malaking pera ngayon. Malakas na sabi ni Jing Feng. Halimaw. Aling halimaw? Kinusot ni Feng Qinglan ang kanyang mga mata, isang lalong halatang hula na nagpakomplikado sa kanyang pakiramdam. Ngunit sa oras na ito, hindi siya pinapayagang mag-isip tungkol dito. Si Tu Yu, na nakikipaglaban kay Beid Ian, ay sumigaw, General Feng. Mag-ingat. Biglang nagulat si Feng Qinglan at nalaman na may mali sa ilalim ng kanyang mga paa,
at nakakita ng isang bagyo na gamulong mula sa lupa. Bulalas ni Feng Qinglan, ang malupit na bagyo ay tinangay siya sa langit, at ang talam ng hangin ay parang bakal na kutsilyo, na tumatama sa kanyang apoy ng dragon na nagpoprotekta sa katawan. Dragon's Blood Armor. Sa kritikal na sandali, mabilis na ginamit ni Feng Qinglan ang kalasag ng dugo para protektahan ang sarili at binalot ang sarili, para maiwasan ang matinding pinsala. General Feng. Huwag maliitin ang kalaban. Lahat sila ay eksperto sa rurok ng Heavenly Emperor. Hindi sila madaling ikumpara. Malakas na paalala ni Tuyu. Natakot din ang mukha ni Feng Qinglan, at napagtanto niya na bagamat mayroon siyang bloodline ng Five-Clawed Golden Dragon, hindi nagtagal bago siya pumasok sa kaharian ng Heavenly Emperor. Kung hindi lang sa bloodline advantage niya, hindi siya ang kalaban ng apat na sagong ito. Ang dugo ng madugong limang kuko na gintong dragon ay talagang mahirap pakitunguhan. Napagtanto ni Jing Feng na ang isang galaw ay hindi gumana, lumingon siya at sumigaw, "Mapait na ulan." Biglang naunawaan ng mapait na ulan, ang asul na liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata, at ang ulan sa larangan ng digmaan ay nagsimulang kumalat ng mabilis sa lahat ng direksyon. Crash! Ang nahuhugasan ng ulan sa labas ng Hao Mansion, at ang malakas na agos ng tubig ay naging sanhi ng pagbagsak ng malaking bilang ng mga pader ng patio. Ang mga ulap ng ulan sa kalangitan ay nawala, at ang basang larangan ng digmaan ay naging tuyo. Ang talento ni Xiangyang para sa pagkontrol sa tubig ay dinala ng buo. Nang magtaka sina Tuyu at Feng Qinglan, ano ang layunin nito, biglang may lumabas na nahihilo na dilaw na enerhiya mula sa katawan ni Jing Feng. 1,000 milya ng tuyong lupa. Ang nakakagulat na hangin ay tumama sa lupa gamit ang isang palad, at ang tanging singaw ng tubig na natitira sa lahat ng direksyon ay mabilis na nawala. Ang mga bulaklak at halaman ay nalante na parang baliw, at ang hangin ay kasing tuyo sa disyerto. Ang ikinagulat ni Tuyu at Feng Qinglan ay ang tubig sa kanilang mga katawan ay nagpakita rin ng mga senyales ng paghila. Ang kakaibang puwersang ito ay naging parang isang napakalalim na hukay na sumipsip ng tubig, at halos gawin silang mummified na mga bangkay. Ang blood armor ng dragon sa katawan ni Feng Qinglan ay naabsorb sa pinakamabilis na bilis, at magiging walang saysay ang pag-condense ng blood armor ng dragon. Anong klaseng bloodline talent ito ng clan? Nagmamadaling pinatakbo ni Tuyu ang kanyang True Yuan upang maiwasan ang mabilis na pagkawala ng tubig sa kanyang katawan. List Wei. Mukhang komplikado si Feng Qinglan, ang angka ng Yong, ngunit ang angka ng Yong ay nilipol ng angka ng Xuanming 10,000 taon na ang nakararaan. Haha, magandang paningin. Wala na talaga ang Yong clan, pero ang bloodline, nasa Julie pa rin natin. Ngumiti si Jing Fengxi at sinabing, "Mapait na ulan, Kang Lei, Bai Dayan. Pipigilan ko sila, umalis ka na." Ang ibang tatlong mensahero ay agad na nagpakita ng mabangis na ngiti, at nagsanib puwersa upang muling umatake. Sa pagkakataong ito, si Tuyu at Feng Qinglan ay sobrang pasibo. Kung tutusin, lagi silang nawawala ng tubig sa katawan. Kapag bumaba ang tubig, bumababa rin ang mga function ng kanilang katawan. Sa partikular, ang mga natatanging kakayahan ni Feng Qinglan sa dugo ng dragon ay hindi maaaring gumanap ng maayos. Ito ay isang passive na sitwasyon, at ito ay halos isang mortal na sitwasyon. Ang mga pagsabog ng labanan ay patuloy na narinig, at ang tunay na diwa ng Heavenly Emperor Realm ay nabalisa. Ang malaking kilusan ay naging sanhi ng lahat ng mga maharlika sa labas upang makatakas, na iwan lamang ang ilang mga hukbong garrison upang palibutan ang eksena. Tito Shui. Kamusta, Tio Shui? Sinamantala ang kaguluhan, tumakbo palabas si Guqing kasama si Uncle Shui, na bali ang binti. Shinger, ayos lang ako. Ingatan mo lang ang sarili mo. Namutla ang labi ni Shui Bo, at umiling siya para ipakita na kaya niya ito. Nang makita si Haring Qi at ang iba pa, si Guqing ay nagmamadaling humingi ng tulong, kanyang kamahalan na Hari Qi. Mangyaring iligtas si Shui Bo. Hindi na kaya ni Master Tu at General Feng. Sumimangot si Su Qi at sinabing, "Magpagaling ka muna." Bueno, ang haring ito ay may sariling paghuhusga. Kinagat ni Guqing ang kanyang mga pilak ng ngipin, ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa, kaya tumanggaw siya. Nang umatras sina Guqing at Shui Bo, isang general ng garrison ang humakbang at nagtanong, "Kamahalan na Haring Qi. Kami, gusto ba nating pumasok?" Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Su Qi, nag-isip siya saglit at sinabing, "Ano ang magagawa ko kapag pumasok ako?" 2. Ano ang magagawa mo kapag hindi makayanan ng mga matatanda o ni General Feng ang sitwasyon? Ipasa ang aking order at mag-issue ng isang pang-emerhensyang order, pag-uutos sa mga pangunahing pamilya at angkan na magpadala ng mga eksperto upang tumulong. Ipagtanggol ang imperial na lungsod. Ang Garrison General ay sabik na marinig ito kung hindi ka papasok, tumugon ka agad. Sa katunayan, alam ng lahat na kapag dumating ang mga Panginoon ng mga pangunahing pamilya, malamang na natapos na ang labanan, at ang mga tao ay dapat mamatay, tumakas. Ngunit hindi mahalaga sa kanila kung paano ang Zhenbeiho Mansion. Ang pamilyang Shenlang ay may magandang negosyo, at hindi ito mas masahol pa kaysa sa Zhenbeiho Mansion. Sa likod bahay ng Hao Mansion, wala sa mga bahay ang nasa maayos na kondisyon.
Parehong may putok na labi at tuyong bibig sina Feng Qinglan at Tu Yu. Dahil sa dehydration ng kanyang katawan, nagsimulang maging matamlay ang kanyang mga galaw at reaksyon. Sa ilang paghinga lang, grabe na ang sugat ng katawan niya. Kung may pagkakataong matakpan si Jing Feng, ayos lang. Ngunit si Kuyu at ang iba pang tatlong mensahero ay hindi mas mahina kaysa sa kanilang dalawa. Bilang karagdagan, sina Feng Qinglan at Tu Yu ay pansamantalang lumalaban sa kalaban, ngunit ang apat na mensahero ng kabilang partido ay tahimik na nakipagtulungan sa loob ng higit sa 100 taon. Sa oras na ito ay katumbas ng 2 kalaban at 4, at walang paraan na makalusot upang matakpan ang spellcasting ni Jing Feng. Ang pagsabog ng berdeng apoy ay naging isang higanting ibon, at umuungal muli sa hangin. Ikinaway ni Feng Qinglan ang isang pulang gintong Dragon King Spear, sinusubukang i-offset ito, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na mas mabagal sa kalahati. Jia, ang berdeng apoy na higanting ibon ay nilamon ng hangin ng maaga. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ng dragon ng 5 may kuko na gintong dragon ay hindi maaalis ng espiritual na kapangyarihan, ngunit ito ay talagang tinamaan, at si Feng Qinglan ay sinusunog pa rin sa maraming lugar. Sa kabilang banda, si Tu Yu ay sinuntok sa likod ng isang kamao mula kay Bai Dayan, at ang buong tao ay bumagsak ng higit sa 10 metro, nagsusuka ng dugo. Ang apat na mensahero ay may mabangis na tingin sa kanilang mga mata, at saglit lang na hinayaan ang napili at ang powerhouse ng clan na direktang hipan ang lampara at bunutin ng wax. Isang malapit na tawag. Sa di kalayuan sa himpapawid, isang dosenang bughaw puting high-temperature beam ang biglang sumambulat. Ang marahas na kanya ng laser na may napakataas na pagbabago sa enerhiya, ang nakakatakot na mataas na temperatura ay ginagawang halos puting apoy ang sinag. Mabilis na nag-react sina Kang Lei at Bai Dayan, kaya iniwasan nila ang mga laser cannon na ito. Gayunpaman, ang isa sa nakakabigla na hangin at ang mapait na ulan ay naghahatid ng mga spell, at ang isa ay medyo mabagal, at agad silang tinamaan. Tanging ang mga hiyawan ng hangin at mapait na ulan ang naririnig, at ang butas ng mangkok ay natusok sa katawan. True Yuan ang cultivation base ng Heavenly Emperor, at wala itong silbi sa harap nitong ultra-high energy laser beam. WHO. Ang 6 na Heavenly Emperors na naruroon ay hindi nakakaramdam ng anumang tunay na pressure, at natigilan sila sa kakaibang sinag na ito na biglang nakialam sa labanan. Maging sina Feng Qinglan at Tu Yu, hindi pinapansin ang sorpresa ng pagliko ng labanan, ay nakatitig ng walang laman sa nakaraan. Nakakita na sila ng ganyang pag-attacking trick dati. Ito ay hindi tunay na kakanyahan, ito ay hindi ang kapangyarihan ng kaguluhan, ito ay isang purong mataas na temperatura na pag-atake ng enerhiya. Sa isang kisap mata, isang figurang nababalutan ng puting ginto ang lumipad sa larangan ng digmaan. Ito ay isang babaeng mandirigma na nakabalot sa puting gintong metal. Binalot ng metal ang kanyang buong kurbo ng katawan sa isang macelan at walang kapantay na paraan, at tinatakpan din ang kanyang mga tampok sa mukha at lahat ng iba pa. Maging ang mahaba niyang buhok ay nababalot ng platinum gold, at ang mahabang platinum blonde na buhok ay lumipad sa hangin. Walang puwang sa buong katawan, para itong iskulturang gawa sa purong platinum. Ang isang stream ng asul-puti na mataas na temperatura na enerhiya ay patuloy na inilabas sa kanyang katawan, at ang propulsive force sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpapahintulot sa kanya na masuspine sa hangin. Sa pagtingin sa mukha ng platinum na babaeng mandirigma, kapwa pamilyar sina Feng Qinglan at Tu Yu. Late na ba ako? Malumanay na tanong ng babaeng mandirigma. Noon lang biglang nagising si Tu Yu, ikaw ang pambansang guro. Kabanata 2254 Hindi makatwiran. 2254. Sa mukha ni Chu Yunyaw na natatakpan ng bakal sa oras na ito, ang kanyang mga labi ay ganap na nakabalot, at ang kanyang boses ay tila nagmumula sa loob ng platinum armor. Hindi nagtagal pagkatapos kong lumabas, hindi na ako kilala ni Master Tu. Natigilan sina Tu Yu at Feng Qinglan, at talagang nawawalan sila ng gana sa babaeng ito na puno ng nakakatakot na enerhiya sa harapan nila. Ngunit kailangan kong aminin na kung hindi dahil sa pagliligtas niya ngayon, natatakot ako na ang dalawa ay lubhang mapanganib. Pambansang guro. Mabilis na nakabawi ang katawan ni Jing Feng. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ng Heavenly Emperor, ang ordinaryong pinsala ng fleshly body ay hindi nakamamatay. Ikaw ba yun, Chu Yunyaw? Balita ko wala kang cultivation base, parang cover lang ito. Nagkibit balikat si Chu Yunyaw, wala talaga akong cultivation base, pero sa mga salita ninyong mga cultivator, palaging may isa sa 3,000 paraan. Mag-ingat sa pambansang guro. Bago pa matapos magsalita si Chu Yunyaw, nagtanong siya sa likod, biglang sumulpat si Kang Lei, sinuntok, at direktang nilamon siya ng buhawi ng asul na apoy. Si Tu Yu ay sumigaw kaagad ng isang paalala, ngunit ang oras ay kalahating beat. Nang makita na si Chu Yunyaw ay direktang napapaligiran ng Qingyan, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Tila na-absorb si Qingyan sa labas ng kanyang katawan, at ang platinum armor ay naging asul na ginto. Napakawalang galang na matakpan ang pagsasalita ng ginang. Nilingan ni Chu Yunyaw ang kanyang ulo at itinaas ang isang kamay patungo kay Kang Lei. Tahimik.
Isang mataas na temperatura na sinag na may halong cyan, asul at puti, ang bumungad kay Kang Lei. Ang asul na apoy ni Kang Lei ay hinigop at naaninag pabalik. Sa ganoong kalayuan, at si Kang Lei ay nasa estado ng pagkabigla, ang galit na bilis ng laser cannon ay naging mahirap para sa kanya na umiwas. Ano ba? Gitling. Direktang tinusok ang dibdib ni Kang Lei, nawala ang kanyang baga at puso, at marami pa ring berdeng pamamaga sa kanyang katawan. Kang Lei. Ang gumagaling na mapait na ulan ay nagwagayway ng isang kadena ng daloy ng tubig sa oras na ito, na direktang bumalot kay Kang Lei at hinayla ito palayo sa larangan ng digmaan. Kahit na makabangon si Kang Lei sa ganoong kabigat na suntok, magtatagal ito, at hindi na niya kayang lumaban. Nakita ni Feng Qinglan at Tu Yu ang pagkakataon at sumalakay sa direksyon ni Ku Yu at Kang Lei. Huwag mo nang isipin iyon. Umungol si Jingfeng, nag-set up ng hindi mabilang na mga buhawi at bagyo upang harangan ang landas ng paggalaw ng dalawa. Kasabay nito, si Bai Dayan ay may mabangis na tingin sa kanyang mga mata at umikot sa likod ni Chu Yunyao. Sa larangan ng pangitain ni Chu Yunyao, ang Battle AI system sa loob ng armor ay ibinabalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga eksena sa paligid niya. Malinaw na, nakita, ni Chu Yunyao na ang puting kuryente sa likod niya ay parang isang matulin na cheetah, at gagawa siya ng mga galaw laban sa kanya kapag siya ay gumagalaw. Sa bahagyang pagngisi, tumalikod si Chu Yunyao at, sa pamamagitan ng hula ng sistema, direktang nagpaputok ng tatlong sinag na nagbabanta sa buhay. Whoosh whoosh. Pero, ipinakita ni Bade Ian ang kanyang talento sa puting mag-aaral, at hinulaan din ang takbo ng enerhiya ng tatlong sinag ng maaga. Matapos makaiwas, sa wakas ay nagawa ni Bai Dayan na lapitan si Chu Yunyao, at direktang sinuntok si Chu Yunyao sa ulo. Bang! Gitling! Lumipad pa atras si Chu Yunyao at direktang bumagsak sa isang piraso ng guho. Isang sunog na bangin ang iginuhit sa lupa. Pambansang guro. Si Tu Yu at Feng Qinglan ay nag-aalala, ngunit nakita nila na si Chu Yunyao ay nanginginig pa rin, hawak ang kanyang ulo, at tumayo. Kaya hindi ako mahilig makipag-away, mahirap talaga. Bagamat nakasuot siya ng super alloy na body protector, naramdaman pa rin ni Chu Yunyao ang paghiwa ng ulo. Ang lakas ng suntok ng Heavenly Emperor, kung wala siya nitong armor, natatakot ako na 10,000 sa kanya ang mamatay. Nang makitang hindi matagumpay ang pag-atake, direktang inatake muli ni Bai Dayan si Chu Yunyao. Ang pakulo lang ng pag-ukit ng mga insekto, huwag mo nang isipin na tumama sa upuang ito. Mamatay. Ngumisi si Bai Dayan. Si Chu Yunyao ay nakatayo doon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya kumikibo. Hanggang sa dumating ang puting kuryente sa isang partikular na lugar sa paligid niya, si Chu Yunyao ay tila direktang nagpasiklab ng bombang may mataas na paputok. Boom! Ang asul-puti na mataas na temperatura na enerhiya ay direktang nag-carbonize sa mga fragment ng bahay sa paligid. Isinuot ni Bai Dayan ang tunay na diwa ng Heavenly Emperor, ngunit hindi niya ito mahawakan sa oras na ito. Sa pagmamadali, mabilis siyang nagpakita ng isa pang uri ng kanyang sariling talento sa dugo. Aw! Nanghihina, parang may aso't hayop na nakabuka ang bibig, lumilitaw sa katawan ni Bade Ian. Ang mataas na enerhiya ng pagsabog ay hinigop ng mga aso at hayop, na sa wakas ay naligtas ang puting kuryente ng maraming pinsala. Ngunit kahit na ganoon, si Bai Dayan ay naitim pa rin, at ang lahat ng kanyang buhok ay nasunog, naiwan lamang ang isang itim na anit, at ang kanyang hitsura ay lubhang nakakahiya. Ang taong ito ay may dugo pa sa angkan ng tengo. Laging binibigyang pansin ni Feng Qinglan ang panig ni Chu Yunyao, nag-aalala na may mangyari, at nang makita ang mga panlilinlang ni Bai Dayan, hindi niya maiwasang sumimangot. Ang mga mensaherong ito ay nagising lahat ng higit sa isang uri ng talento sa linya ng dugo. Ang pinaghalong dugo ni Julie ay talagang isang malaking banta sa angkan, na ginagawang ang ilan sa kanilang mababang antas na mga linya ng dugo ng angkan ay may kakayahang harmony ng apat na pangunahing angkan ng may pakikipagtulungan. Bahagyang nagulat si Chu Yunyao, iniisip na sapat na ang hakbang na ito para patayin ang kalaban, ngunit nang makitang nasaktan na ni Bai Dayan ang kanyang sigla, nagpaputok na lang siya muli. Lumitaw ang kaunting asul at puting enerhiya sa katawan ni Chu Yunyao, at isang dosenang laser ang pinaputok sa isang iglap. Sumandal si Bai Dayan kay Baitong at gustong umiwas, ngunit nalaman niya na kahit na hinulaan niya ito, napakaraming sinag na maiiwasan. Anong klaseng magic weapon ito? Naiwasan ni Bai Dayan ang maraming kanya ng laser, ngunit nagpaputok pa rin siya sa binti, at nasunog ang mga buto sa hita. Natakot din ang tatlo pang mensahero. Medyo counterintuitive ang estilo ng pakikipaglaban ni Chu Yunyao. Naguguluhan din sina Tu Yu at Feng Qinglan, dahil sa sobrang lakas na output ng enerhiya, tila walang hirap si Chu Yunyao, na para bang mayroon siyang walang limitasyong enerhiya, at hindi na kailangan ng pahinga at pagbawi. Bawiin. Jing. Umungol si Feng sa sandaling ito, alam niyang lahat silang apat ay nasugatan at hindi na makakalaban ng ganito. Ang punto ay, hindi nila ito kayang bayaran. Kapag bumalik ang taong iyon, tiyak na mamamatay sila. Ang iba pang tatlong sugo ay sabik na tumakas, ang larong ito ni Chu Yunyao ay masyadong hindi makatwiran. Mahirap talunin siya. Tigilan mo sila.
Natural na tumanggi sina Tuyu at Feng Qinglan, at sasamantalahin na sana ang sitwasyon para ituloy, ngunit nakita nila ang mga mata ni Jingfeng na kumikislap na asul-abu, at patungo sa residential area ng Imperial City sa di kalayuan, ilang higanteng itim na buhawi ng hangin ang pinakawalan. Nang makita ito, pinagnalitan ni Feng Qinglan ang kanyang mga pilak ng ngipin at walang pagpipilian kundi wasakin muna ang mga buhawi na iyon, upang hindi makasakit ng napakaraming tao. Sumimangot si Tuyu, gusto niyang hayaang hindi mahuli si Feng Qinglan, ngunit huli na ang lahat. Ang nakakatakot na hangin ay nagpagulong-gulong sa malaking hurricane barrier, at sa isang kisap mata, lahat ng apat na mensahero ay umatras. Hoy! Napabuntong hininga si Tuyu, hindi niya maabyutin ang kanyang sarili, at kung hahabulin niya ito, mamamatay siya. Wala siyang pagpipilian kundi ang tumalikod at, kasama si Feng Qinglan, natalo ang ilang buhawi upang maiwasan ang mga sakuna sa imperial na lungsod hanggat maaari. Nang malutas ang krisis at bumalik sa kalmado ang lahat, bumalik si Tuyu sa Hao Mansion. Pambansang guro, bakit hindi mo naabutan si Tumo ngayon lang? Medyo nanlumo si Tuyu at nalilitong tumingin kay Chu Yunyao. Sinabi ni Chu Yunyao bilang isang bagay, ako ay isang mananaliksik lamang, at ang pakikipaglaban ay hindi ko trabaho. At saka, kung naabutan mo, paano mo malalaman na walang ambush? Ano ang nangyayari dito, bakit may gustong gawin si Huaxaman sa panganay na prinsesa, na makapagpaliwanag sa akin, saan nanggaling si Chu Guoshi at bakit? Bumagsak si Feng Qinglan, at kumislap ang kanyang matingkad na mga mata. General Feng, bakit ang dami mong tanong ng sabay-sabay, hindi ko na kailangang magsumbong sa iyo kapag may ginagawa ang guro ko, mahinang sabi ni Chu Yunyao. Habang nagsasalita siya, isang figure ang nahulog mula sa langit, si Efan ang nagmamadaling bumalik mula sa libu-libong milya ang layo. Kabanata 2255 Ano ang relasyon? 2255. Nalaman ni Efan mula sa malayo na tila tapos na ang labanan, at huli pa rin siya. Ang hitsura ni Chu Yunyao ay talagang natigilan sa kanya, lalo na ang nakakatakot na mataas na temperatura na enerhiya na nakabalot sa katawan ng babae sa platinum armor ay hindi isang maliit na bagay. Sa panahong ito, hindi ko alam kung ano ang pinagkakaguluhan ni Chu Yunyao. Paano siya nakagawa ng ganoon kalakas na hanay ng baluti? Gayunpaman, ayaw magtanong ni Efan tungkol sa mga resulta ng pananaliksik ng kababaihan. Nakatayo siya sa bakuran na naging mga guho na may malungkot na mukha. Pagkatapos mag-scan sa paligid, direktang tinanong niya si Tuyu, sino ang may gawa nito? Tuyu sa pagtingin kay Feng Qinglan sa tabi niya, nag-alinlangan siya, at bamulong, ang apat na mensahero ng hangin, ulan, kulog at kidlat mula sa Washo Gate ay tila narito upang hulihin ang panganay na prinsesa. Ikinuyong ni Efan ang kanyang mga kamao, huminga ng malalim, at sinabi, paano ang mga nasawi? Bukod kina Shuaibo at Gu Qing, wala nang iba. Mukhang maliligtas, sabi ni Tuyu na may bahagyang hindi mapakali na tingin sa kanyang mga mata. Inalis ni Efan ang kanyang sentido at nalaman na marami sa mga bangkay ay pawang mga pamilyar na tagapaglingkod ng Hao Mansion. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Efan, Huaxaman. Hehe, pataas. Hanggang ngayon, hindi na kailangan pang hulaan ni Efan, hiniling niya kay Jiang Qi na I love ang mga pangunahing kuta, at hiniling kay Huaxaman na pumunta sa Imperial Mausoleum para sa isang pagpupulong. Nabigo ang plano. Malinaw, mayroon ding mga tao sa Huaxaman na hindi mapakali. Natawa si Yisan hanggang sa mamatay, may mga taong gustong tumayo at pangasiwaan si Huaxaman sa ngalan ng pakikipaglaban sa kanyang Diyos ng Espada. Dahil may mga taong hindi kumakain at umiinom ng toast, kailangan nilang baguhin ang kanilang diskarte. Sa isip ni Efan, isang plano ang mabilis na nabubuo. Nang makita ang panunuyan ni Efan, napalunok si Tuyu ng kanyang lalamunan. Alam niya na kahit na hindi direktang hinabol siya ni Efan, malamang nabuhay pa ang apat na lalaki na iyon. Malapit na. Prinsesa Ye, narito, si Mr. Tu ay nagpadala ng isang tao upang maglinis, at lahat ay lilipat muna sa ibang lugar, at pagkatapos ay gumawa ng isang pangmatagalang plano. Maingat na sabi ni Tuyu. Okay, ipaubaya ko muna ito sa iyo. Isasama ko sina Shuaibo at Gu Qing upang manirahan sandali sa tirahan ng master ng bansang Chu, sabi ni Efan. Ang puting gintong baluti sa katawan ni Chu Yunyao ay mabilis na kumupas, tulad ng hindi mabilang na mga particle na nawala ng walang bakas. Ang babae ay nakasuot ng lavender slim-fitting dress, revealing her proud figure. Saan ka nagpunta? Kung hindi ako dumating sa oras, tinatayang namatay na sina Master Tu at General Feng. Nagtataka si Chu Yunyao. Napabuntong hininga si Efan, mahabang kwento, pumunta sa iyong bahay at pag-usapan ito. Tumango si Chu Yunyao. 2 buwan na niya itong hindi nakikita, at marami siyang gustong sabihin sa lalaki. Aalis na sana ang dalawa, ngunit sumimangot si Feng Qinglan, at hindi nasisiyahang sinabi, Efan. Plano mo bang umalis ng ganito? Natigilan si Efan, tumalikod at kumurap, naalala na hindi pa siya nagpapasalamat sa kanya. Tulong ni Feng Qinglan. Kaya't sinabi niya, oh. Creator Feng, salamat ngayon, iimbitahan kita sa hapunan sa ibang araw. Sino ang gustong imbitahan mo ako sa hapunan?
Sinabi ni Feng Qinglan na may maningning na mga mata, wala ka bang balak na ipaliwanag ng malinaw, ano ba talaga ang nangyayari? Nang makita ang kahangahangang saloobin ni Tu Yu kay Ye Fan, sinabi ni Feng Qing na nalaman nila na napakaraming pag-aalinlangan upang ilarawan, ngunit ang batang ito ay walang intensyon na ipaliwanag ito sa kanya. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo kung ano. Tanong pabalik ni Ye Fan. Ano ang relasyon mo kay Huaximan? Bakit dumating dito si Master Tu at ang pambansang guro? Bakit? Inaresto ni Huaximan ang pinakamatandang prinsesa. Saan ka nanggaling? Tanong ni Feng Qinglan. Ngumiti si Ye Fan, Director Feng, ang bagay na ito ay talagang walang kinalaman sa iyo. Ngayon na marami ka nang nalalaman, maaaring hindi ito magandang bagay. Muli, salamat sa pagkilos ngayon. Ikaw. Nagalit si Feng Qinglan, ano ang kinababaliwan mo? Ako ang law enforcement elder ng Shenlang clan, at ang Zhenbeiho Mansion ay inatake ni Huaximan, pero may itinatago ka pa rin sa akin. Ye Fan, naiinis lang ako, si Ye Wanqing ay hawak pa rin, si Huaximan ay nagdeklara muli ng digmaan, at hindi niya ligtas na maipatupad ang sarili niyang plano para iligtas si Su Qingzhou, paano siya magkakaroon ng oras para magpaliwanag ng sobra kay Feng Qinglan? Ang pangunahing punto ay kung si Feng Qinglan ay masyadong malapit sa kanya sa sandaling ito, maaari siyang maging target ni Huazuman. Bahagyang ngumiti si Chu Yunyao sa gilid, na nagpakita ng kaakit-akit at kaakit-akit, General Feng, huwag kang magalit, naaawa siya kay Xiang Xiu, natatakot na nasa panganib ka, kaya wala kang pakialam. Yunyao, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sumimangot si Ye Fan. Pinagkakaguluhan ba siya ng babaeng ito? Kinagat ni Feng Qinglan ang kanyang ibabang labi, pambansang guro, mangyaring mag-ingat at huwag magsalita ng walang kaparirikan. Oh, nga pala, naalala ko, parang kapareho kayo ng henerasyon ng kanyang ama na si Ye Wangto. Hindi, I'm so sorry, giggle, ngumiti si Chu Yunyao at kumandat kay Ye Fan ng palihim. Walang magawang umiling si Ye Fan. Pagtingin kay Feng Qinglan sa likod niya, namula ang kanyang mukha, at hindi na siya makapaghintay na hiwalayan si Chu Yunyao. Director Feng, ipinapangako ko sa iyo na pagkatapos ng lahat, ipapaliwanag ko ito sa iyo ng personal. Mamayang gabi, magpahinga ka muna. Taos-pusong sinabi ni Ye Fan, at agad na tumalikod, hinawakan ang baywang ni Chu Yunyao at sinabihan ng babae na umalis kaagad. Tumingin si Feng Qinglan sa likuran ng dalawa na umaalis, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na agrabyado, ang lalaking ito ay halatang maraming bagay na nakatago sa kanya, ngunit hindi niya ito sasabihin. At halatang alam ni Chu Yunyao ang lahat. Para saan ito? Ano ang kanilang relasyon? Ang kay Yunyao, tumatawag sa kanya ng napakabait. Hindi ba mas matanda siya sa sarili niya? Walang hiya. Naisip ito ni Feng Qinglan, at biglang nagising. Damn it! Kung ano-ano ang iniisip mo. Ano ang relasyon ni Ye Fan at Chu Yunyao, ano ang kinalaman nito sa kanya? Nakaramdam ng pagkabalisa si Feng Qinglan, kinagat ang kanyang mga pilak ng ngipin, tumalikod at umalis sa bakuran. Kaya't nagpaalam si Tu Yu sa kanya, ngunit hindi narinig ni Feng Qinglan. Tanging si Tu Yu lamang ang naiwang mag-isa, nakatayo doon, bamantong hininga at bamantong hininga. Sa kabilang banda, natagpuan ni Ye Fan at Chu Yunyao sina Shuibo at Go After the Queen, sabay silang pumunta sa National Teachers Mansion. Habang papunta rito, dinala ni Haring Chi ang garrison at nagtanong tungkol dito, ngunit hindi ito pinansin ni Ye Fan. Kitang-kita niya ito sa hangin. Walang intensyon si Su Qi na magpadala ng isang tao para tulungan si Tu Yu. Alam na alam ni Ye Fan kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Ang pambansang mansyon ng guro, pagkatapos unang gamutin ni Ye Fan si Shuibo, tinanong niya si Gugu. Tinignan ni Qing. Hindi may dikit ang mga binti ni Uncle Shui, ngunit maaaring gumamit si Chu Yunyao ng prosthetics upang matulungan ang matatanda na makayanan ng ilang sandali. Kapag tumaas ang cultivation level ni Shuibo, maaari niyang baguhin ang hugis ng kanyang katawan, kaya hindi malaking problema ang bilang binti. Pagdating nila sa laboratorio ni Chu Yunyao, hiniling ni Ye Fan kay Su Qingzhou na tanggalin ang singsing. Nalaman ni Su Qingzhou na pumunta siya sa National Teachers Mansion at medyo naguguluhan, ngunit tumingin si Chu Yunyao kay Su Qingzhou na may kakaibang komplikadong ekspresyon. Asawa, anong nangyari? Bakit nandito ang pambansang guro? Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Ikinwento ni Ye Fan ang nangyari, at biglang namutla ang magandang mukha ni Su Qingzhou, at nagmadali siyang nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Shuibo. Hanggang ngayon, hindi mo pa sinasabi sa kanya ang lahat. Tinanong ni Chu Yunyao si Su Qingzhou, na magkamukha ngunit ibang-iba. Natural na alam ni Ye Fan ang ibig sabihin ni Chu Yunyao, at nag-alinlangan siya. Asawa, ano ang ibig mong sabihin ng pambansang guro? Mayroon ka bang mahalagang itinatago sa iyong asawa? Nakita ni Su Qingzhou ang ilang mga pahiwatig at nag-aalalang nagtanong sa kanyang puso. Kabanata 2256 na maraming magkakapatid. Ako. Tumingin si Ye Fan sa malinaw na mga mata ni Su Qingzhou, ngunit mahirap itong magsalita. Gusto mo ba talagang sabihin sa kanya na may isa pang, siya, sa puso mo? Para sa mga prinsesa ngayon, pareho ba talaga ang konsepto ng orihinal na babaeng presidente? May affair sa pagitan natin, biglang naputol si Chu Yunyao,
at iyong concubine, may ilan pang babae na pinalaki sa paraiso. Biglang lumingon si Ye Fan para tingnan si Chu Yunyao, nakita ng kanyang mga mata ang nagulat. Marami siyang babae, syempre, sikreto din itong sasabihin kay Su Qingzhou. Ngunit, malinaw na hindi ito ang naisip nila ni Chu Yunyao ngayon lang. Si Chu Yunyao, ay sadyang inilihis ang paksa. Bakit? Medyo natigilan si Ye Fan. May mapait na ngiti sa mukha ni Su Qingzhou, at may bakas ng kalungkutan sa pagitan ng kanyang mga kilay, kaya nga ang kaso. Sa katunayan, kahit hindi mo ito banggitin, malamang na mahulaan ang iyong concubine. Ikaw ay tumatakbo patungo sa tirahan ni Chu Guoshi. Hindi kailanman naging ganoon kalapit si Chu Guoshi sa isang lalaki. Ako, hindi ko lang inaasahan na may iba pang babae. Qingzhou, huwag kang magalit, hindi ko gustong itago ito sa iyo, basta. Hindi mahalaga. Biglang ngumiti si Su Qingzhou, ang asawa ay isang Diyos ng espada, at ang isang babae ay hindi gaanong mahalaga sa harap mo. Kung iisipin, ang mga engkanto lamang na may mataas na antas ng paglilinang at maging ang mga dalubhasa sa banal na kaharian ang karapat-dapat dito. Ang asawa ko. Halatang tumatawa ang babae, ngunit nadurog ang puso ni Ye Fan nang mahulog ito sa mga mata ni Ye Fan. Nagmamadaling humakbang si Ye Fan at niyakap ang babae, kasalanan ko, dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Napaluha si Su Qingzhou, asawa, alang-alang sa walang kwentang tao ng babae, tumakbo sa paligid para maghanap ng race eta, hindi siya iniwan. Nagpapasalamat na. Ang isang babae ay hindi dapat magselos sa ganitong uri ng bagay. Ang asawa ay dapat magkaroon ng isang mas mahusay na mapagkakatiwalaan, ito ay walang silbi para sa isang babae, ang asawa ay hindi patutol, pagkatapos. Nagsasalita, inabot ni Su Qingzhou at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, huwag kang mag-alala tungkol dito, asawa. Ang babae ay magaling. It's just that there are too many things that can happen, and some of them can't control. Okay lang kung hindi niya sinabi. Lalong nalungkot si Ye Fan pagkatapos sabihin iyon. Hindi pinansin ang presensya ni Chu Yunyao, nagmamadaling hinalikan ni Ye Fan ang gilid ng mata ng babae, hinawakan ang mukha ng kanyang pinakamamahal na asawa, at magiliw na sinabi, paano ako hindi mag-aalaga sa iyo, ito ay aking asawa. Si Chu Yunyao sa gilid ay walang imik, pinaikit ang kanyang mga mata, at bamantong hininga, hindi ko na kaya, lalabas ako at manahimik, manhid kayong dalawa, at pag-usapan ito. Niyakap ni Ye Fan si Su Qingzhou nang tahimik na humingi ng tawad kay Chu Yunyao at ngumiti ng mapait. Sa katunayan, alam din ni Ye Fan na si Su Qingzhou ay pinaghihinalaang kumikilos para sa pabor, ngunit bilang isang lalaki, kainin mo lang ito. Isang nakamamanghang kagandahan, maislan at mahina paano ka hindi maaawa sa kanyang kaawa-awang hitsura. Nang nasa malayo si Chu Yunyao, namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, nahihiyang tumingin siya sa lalaki, at nagtanong, asawa. Ilang kapatid na babae mayroon ang aking asawa? Ate. Anong ate? Nagtaka si Ye Fan. Malungkot at tahimik na sinabi ni Su Qingzhou, bakit ka patuloy na nagtatakip? Natural na sinabi ng aking babae na ang mga kapatid na iyon sa langit at paraiso ay dapat nakasama ng aking asawa noon pa man. Hindi makatwiran ng concubine. Kung hindi ito nagustuhan ng mga kapatid na babae, ang babae ay maaaring maliit. Hey! Napabuntong hininga si Ye Fan. Talagang, walang awa, ang babaeng ito, buti na lang at siya ang pangunahing palasyo, kaya hindi ito malaking problema. Si Ye Fan ay nagmamadaling ngumiti ng mahina. Xiaoshu, mahal kong prinsesa, ano ang iniisip mo? Ikaw ang aking asawa, walang makakapagpabago nito, itigil ang pag-iisip tungkol dito. Kailangan kanilang tawaging kapatid na babae. Tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki na may kaakit-akit na mga mata, at nag-aalangan na nagtanong, talaga? Ngunit anong uri ng birtod ang maaaring maging isang babae? Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na ikaw ay sapat na, at ang serye ng mga panlilinlang ay nagpatigil sa matanda sa isang sandali. Siyempre, hindi siya nang ahas na sabihin iyon, at ngumiti, sinabi ko na ikaw, kilala kanilang lahat, at kinikilala kanilang lahat, huwag mag-alala. Okay. I will try my best para hindi mabitawan ang asawa ko. Sinipsip ni Su Qingzhou ang kanyang ilong, marahang iniunat ang kanyang mga braso at niyakap ang baywang ni Ye Fan, idiniin ang dibdib ng lalaki. Si Ye Fan ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga at pansamantalang ipinaliwanag ang isang bahagi nito. Hindi nagtagal ay napagod din ang babae. Tinawag ni Ye Fan si Gu Qing, ang iyong pagganap ngayon, sinabi sa akin ni Shui Bo, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho, at hindi kita tretuhin ng masama. Nanginginig ang katawan ni Gu Qing, at sa hindi malamang dahilan, isang bakas ng ecstasy ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na labis siyang pinuri ni Ye Fan. Iniisip niya kung ano ang nangyari sa sarili niya. Kung tutusin, isa siyang courtesan at isang babae mula sa isang sikat na pamilya. Ngayong pinuri siya bilang kasambahay, tuwang-tuwa pa rin siya. Pumunta ka at hintiyeng makapagpahinga ang prinsesa, sabi ni Ye Fan. Oo, concubine, tumaas ng gusto ang ekspresyon ni Gu Qing. Sa kalaliman ng gabi, natagpuan ni Ye Fan si Chu Yunyao na nakatingin sa mga bituin sa bubong ng National Teachers Mansion.
Bakit hindi mo ako hayaang magsabi ng totoo? Umupo si Ye Fan at nagtanong. Walang pakialam na sinabi ni Chu Yunyao na may blankong mukha, wala lang. Naisip ko lang kung sakaling pinagaling mo siya, ngunit hindi pa rin niya mabawi ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Kung gayon bakit mo ito nabanggit sa kanya ng maaga? Hindi. Dadagdagan lang ba ito ng problema niya? Natigilan sandali si Ye Fan, at pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, talagang hindi na kailangang ipaalam ng maaga, pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung maaalala ni Su Qingzhou ang nakaraan pagkatapos na gumaling. Hindi ko inaasahan, ikaw talaga ang mahal ko kay Xiao Shuo, naisip ko lang na makikipagtalo ka sa kanya. Ngumiti si Ye Fan. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa lalaki, ginagawa niya talaga akong kamuhian, tulad ng sa nakaraang buhay, ngunit ikaw na mabahong tao, hindi mo ba kinakain ang kanyang paraan? Nahihiyang hinaplos ni Ye Fan ang buhok niya, hehe natatawa-tawa at huwag kang mag-deny. Naging seryoso ang ekspresyon ni Chu Yunyao, at bamantong hininga, para sa akin, kahit mamatay ka, may gusto akong gawin, at mabubuhay pa rin ako ng maayos. Pero iba siya, kaya niyang gawin para sa taong hindi alam ang buhay o kamatayan niya. Ibibigay ang iyong buhay upang iligtas ang lahat ng iyong pinahahalagahan. Kaya, kahit na hindi ko siya gusto, maliwanag na mas maganda ang pakikitungo mo sa kanya, karapat-dapat siya. Natigilan si Ye Fan, at pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti siya. Sabi, ang babaeng pinaka-napupuot sa kanya ay ang pinaka-nakakakilala sa kanya. Nakakadiri. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao. Xiao Yao Yao, bakit hindi ka? Umarte ka na parang spoiled na bata sa harap ko at lumuluha. Siguradong maaawa ako sa iyo. Umalis ka na. Nakakainip. Mukhang naiinis si Chu Yunyao. Hindi ba? Hindi naman sa ayaw kong spoil ka, kundi hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Naiinis na sinabi ni Chu Yunyao, ang mga hanggal na emosyong ito ay pag-aaksaya lamang ng oras. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila. Bagamat may nararamdaman na si Chu Yunyao, ibang-iba pa rin siya sa ibang babae. Okay, Xiao Yao Yao, pagkatapos ay sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa iyong battle armor, hindi ba ito isang pag-aaksaya ng oras? Nang marinig ni Chu Yunyao ang tungkol sa battle armor, agad na nagningning ang kanyang mga mata, at siya ay kaakit-akit na. Uri ng mukha, nagliliwanag. Remember that volcanic belt. Ito ang lugar kung saan nakakatakot ang temperatura kahit sa napakataas na lugar. Kabanata 2257. Tumango si Ye Fan, tandaan, dadalhin kita sa Jingguangtian, kung saan ka dumaan, anong problema? May kinalaman ba ang bulkan sa iyong baluti? Nag-imbento ako ng isang detection device na maaaring lumaban sa mataas na temperatura, pumasok at gawin ito. Pagkatapos ng sampling, nalaman kong napakataas ng temperatura doon dahil naglalaman ito ng ilang espesyal na elemento na hindi ko pa nakikita. At ang isa sa kanila ay maaaring direktang mag-trigger ng nuclear fusion sa kalikasan. Ito ay dahil sa nuclear fusion ang enerhiyang inilabas ay nagpapainit dito. Naging seryoso ang mukha ni Ye Fan, ibig mong sabihin. Cold fusion. Tama. So alam mo ang tungkol sa cold fusion. Hindi inaasahang sinabi ni Chu Yunyao. Tumango si Ye Fan, sinabi sa akin ni Ganesha kanina. Kaya lang tila walang sinuman sa Earth ang talagang nakakabisa sa teknolohiyang ito. Tumango si Chu Yunyao, ang cold fusion reaction ay nuclear fusion sa room temperature, ngunit ang enerhiya na inilalabas nito ay maihahambing sa deuterium-deuterium fusion, na maaari lamang maganap sa mataas na temperatura na daan-daang milyong degrees. Naisip ko, dahil ang elementong ito ay maaaring sumailalim sa nuclear fusion sa temperatura ng silid, hindi ba ibig sabihin na ang sarili kong katawan ay maaaring nuclear fusion? Biglang tumayo si Ye Fan, ano? Gumagamit ka ng sarili mong katawan. Nuclear fusion. Ano ang ikinatutuwa mo? Hindi mo pa nakikita ang mundo. Nagpatuloy si Chu Yunyao, di ba sabi ko sa inyo, pinagbubuti ko ang spark gene ko. Ang normal na katawan ng tao ay talagang hindi kayang magsagawa ng ganitong uri ng pagbabago. Ang sapilitang pagbabago ay magmumutit lamang at magdudulot ng hindi makontrol na mga kondisyon. Pero iba ang spark gene ko, dahil ito ang resulta ng Ganesha, kasama ang elemental na teknolohiya ng etheric civilization. Sa aking kadena ng gene, may mga walang katapusang posibilidad, at iba't ibang elemento ang maaaring i-embed, at hindi magkakaroon ng pagtanggi. Sa madaling salita, ito ay upang baguhin ang sariling mga gene at ibahin ang mga ito sa mga gene na maaaring sumailalim sa malamig na pagsasanib. Sa proseso, nagdagdag ako ng elementong metal sa bulkan na makatiis sa nuclear fusion, at ang gene ng Yang Sigillich na dinala mula sa lupa. Ang elementong metal na iyon ay ang platinum armor na nakikita mo, ito ay kapareho ng malamig ang enerhiya na ginawa ng pagsasanib ay maaaring ganap na pinagsama. Tulad ng para sa Yang Sigillich, maaari itong makatiis sa mababang temperatura na halos 200 degrees Celsius sa ibaba ng zero sa likidong nitrogen. Ginagawa nitong lubos na lumalaban ang aking katawan sa parehong mataas at mababang temperatura.
Ang natitira ay ilang maliliit na teknolohiya lamang, tulad ng nakatanim na AI combat system, na madali kong magagawa. Sabi ni Chu Yunyao, at tumalon, ang kanyang buong katawan ay kumikinang na may platinum light sa gitna ng hangin. Ang elementong metal ay mabilis na bumabalot sa kanyang katawan, kahit na ang kanyang buhok, at ang asul-puting mataas na temperatura na enerhiya ay biglang lumitaw. Tingnan mo, dahil ito ay genetic warfare. It blend perfectly with my body, kaya walang dead spots. Ang pinakamalaking kapintasan ngayon ay mayroon lamang purong pisikal na pinsala, walang mental lethality, at mental resistance ay medyo mahina. Sa makatuwid, napakahirap na patayin ang ilang mga monghe ng lubusan, para lamang sirain ang kanilang mga katawan. Nanghihinayang sabi ni Chu Yunyao. Matagal na natigilan si Ye Fan, at hindi niya maiwasang maramdaman na sa napakaikling panahon, hinding-hindi siya makakalaban. Ang isang ordinaryong tao na naging isang makapangyarihang tao na maaaring makapinsala sa Emperor ng Langit ay lumalaban na sa langit. Sa paglipas ng panahon, marahil ay talagang makakaasa si Chu Yunyao sa teknolohiya para patayin ang banal na kaharian. Inalis ni Chu Yunyao ang armor, bumalik sa orihinal nitong estado, at nahulog sa bubong. Kasalukuyan akong nagsasaliksik kung anong uri ng enerhiya ang espiritual na kapangyarihan ng isang monghe. Kung mahahanap natin ang elementong magpapalaya o makontrol ang mental na kapangyarihan, maaari nating punan ang puwang na ito. Tungkol sa aspetong ito, marahil ay makakatulong na hanapin ang mga salamangkero na iyon upang pag-usapan ito. Kontento ang mukha ni Chu Yunyao, halatang masaya ako sa pagsasaliksik. Hanggat mayroon kang isang tiyak na kakayahan upang protektahan ang iyong sarili, sapat na iyon, huwag masyadong matako. Bumantong hininga si Ye Fan, pagkatapos ay nag-isip ng kung ano, nag-aalangan na sinabi, Xiao Yao Yao, ang iyong katawan ay parang maliit na bombang nuclear ngayon. Pagkatapos kung ako ay pumasok. Ako ba ay hindi sinasadyang masabugan? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, pinag-isipan itong mabuti, at pagkatapos ay napagtanto kung ano ang sinasabi ng lalaki. Pabiro siyang ngumiti, tumingkayad, ang kanyang matambok na katawan ay direktang umupo sa mga bisig ni Ye Fan, at ang kanyang jade na braso ay nakakabit sa leeg ni Ye Fan. Pwede mo itong subukan. Anyway, sira ito, para ma-reshape mo ito. Napalunok si Ye Fan, natatakot ako sa sakit. Okay lang na mabali ang iyong mga kamay at paa, ito. Iba ito. Hindi napigilan ni Chu Yunyao na matawa, tulala ka ba? Ni hindi ko makontrol ito, paano ako lalaban? Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, mabuti yan. Mabuti iyon. Sa pagsasabi niyan, Ye Fan's with a pair of hands, nagsimula siyang maging hindi tapat. Tara, 2 buwan na kitang hindi mahal, babayaran kita. Tinanggal ni Chu Yunyao ang maalat na kamay ng lalaki, teka. Hindi pa tapos ang negosyo. Anong problema? Napakurap si Ye Fan, ang mga ligaw na bagay, dapat sabihin sa iyo ni na Kaikyo at Chinghe, tama ba? Hoexeman, haharapin ko ito, hindi masyadong kulang ang oras, iba pang mga bagay, babalik ako at dahan-dahan silang sundan. Sabi mo, hindi ka ba nagtataka kung bakit ako biglang bumalik sa imperial na lungsod? Tanong ni Chu Yunyao na may halong ngiti. Napaisip sandali si Ye Fan, dahil nagpadala ako sa iyo ng text message na humihiling sa iyo na protektahan si Xiao Shu. Bumalik ka, bakit ako nandito para protektahan si Su Qingzhou? Bakit? Ngumisi si Ye Fan. Sabi, mismo na ako. Diretsyong hinampes ni Chu Yunyao ang lalaki sa noo, utak ng baboy. Mag-isip ka ng mabuti. Pagkatapos magsalita, naglabas ng sulat ang babae at ibinigay kay Ye Fan. Tingnan mo ito para sa iyong sarili. Kinuha ni Ye Fan ang sobra, naglabas ng isang sulat sa loob, at sinulyapan ito, ang kanyang mga mata ay biglang nanigas. Ito ba? Isang lambak na hindi na-access ng publiko sa teritoryo ng Dazheng. Sa labas ng isang kuweba na may usok mula sa pagluluto, may ilang malalaking ahas na halimaw na may maliliwanag na kulay. Sa loob ng kuweba, isang bulag na babae na nakasuot ng magaspang na tela na damit at isang lilang turban ay nagluluto ng isang palayok ng ligaw na gulay at karne ng mabangis na hayop sa isang pansamantalang kalan ng lupa. Matapos halos maluto ang halimuyak, ang bulag na babae ay naghanap ng isang mangkok at sumalok ng kaunti. Girl, kumain ka ng kaunti, hindi sapat para dagdagan pa ito. Sabi ng bulag na babae sa maalog na wika ni Dazheng, sabay abot ng mangkok sa isang batang babae na nakaupo sa tabi ng kanyang mga tuhod. Ang walang kapantay na maeslan at walang kapintasang mukha ng dalaga, namumula ang kanyang mga mata, at halatang iyak siya ng iyak. Huwag kang ipokrito, gusto mo ba akong lasunin? Ngumiti ng mapait ang bulag na babae, paano mo ako lasunin? Pinapanood mo akong nagluluto. Bulag ako, paano ako magtatago sa iyo? Sino ang nakakaalam na bulag ka talaga? Fake pa naman, ayoko kainin. Hinayaan mong umalis ang demonyong ahas sa labas. Galit na bulalas ng dalaga. Ako, hindi ko alam na may mga demonyong ahas dyan. Mas mabuting hintayin kung bumalik ang asawa ko. Sabihin mo sa kanya, bumantong hininga ang bulag na babae. Sa sandaling ito, si Yun Songhe, na nakasuot ng kulay abong balabal at maskara, ay bumalik sa kuweba. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, ang kanyang paglilinang ay napakadaling mamatay sa gutom.
Kabanata 2258 Pamilya. 2258. Songhe, bumalik ka na. Tumayo si Azi, inabot ang dalawang kamay, at niyakap ang asawa. Niyakap ni Yoon Songhe ang kanyang asawa, talagang pinahirapan ka nito, sumama ka sa akin hanggang sa bundok. Ayos lang, Songhe, anong nangyayari? Bakit mo hinuli ang babaeng ito? Sinabi niya na may mga halimaw na ahas na nanunood sa labas. Nahanap mo na ba? Mukhang naguguluhan si AZ. Napabuntong hininga si Yoon Songhe, Azi, ipapaliwanag ko ito sa iyo sa hinaharap. Ngayon kailangan mo lang magtiwala sa akin, kahit anong gawin ko, ito ay para sa ikabubuti natin sa hinaharap. Well, tumango si AZ at mahinahong ngumiti, naniniwala ako sa iyo, kahit anong gawin mo, susundan kita. Ang mga mata ni Yoon Songhe ay kumislap sa lamang, at inabot niya at hinaplos ang buhok ng kanyang asawa bago tumingin kay the angry girl. Miss Ye, hindi mo kailangang magalit, kahit anong galit mo, hindi ka makakaalis. Hindi kita sasaktan, dito ka lang magtagal. Sino ka ba? Galit na sinabi ni Ye Wancheng, gusto mo bang hawakan ang aking ama kapag inaresto mo ako? Sinasabi ko sa iyo, maling tao ang hinuli mo. Ako ang pinili, ang pinakamasama sa angkan ng Shenlong. Natanggap ng mabuti. Hindi ako pinansin ng mga magulang ko, kahit kidnapin ako, wala silang gagawin sa akin. Tumawa si Yoon Songhe, ang isang yewangto ay hindi katumbas ng halaga ng aking buhay. Zing, makipagsapalaran upang mahuli ka. Hindi kailangang maliitin ni Miss Ye ang sarili, kanina pa ako palihim na nag-iimbestiga. Marahil ay hindi ka masyadong mahalaga kay Ye Wangto at sa kanyang asawa, ngunit ikaw ay nasa mata ng isang tao, sapat na atensyon. Ikaw, ang iyong layunin ay kuya. Biglang may naisip si Ye Wanqing, at nanginginig siya sa galit, ano ang gusto mong gawin sa kuya ko? Miss Ye, parang hindi mo kilala itong kapatid mo. Paano ko magagawa sa kanya? Nothing more than. May request ako sa kanya, kaya kailangan kong gawin ito, napabuntong hininga si Yoon Songhe. Si Ye Wanqing ay walang masyadong pakialam, ang kanyang mga mata ay kumikislap, kinagat niya ang kanyang mapupulang labi, at biglang itinaas ang kanyang kamay, isang puwersa ng Tian Shui ang napunta sa mga tinik ng yelo, na tumusok patungo kay Yoon Songhe. Hindi gumalaw si Yoon Songhe, nanliit ang kanyang mga mata, at lumabas ang isang lumulunok na puyo ng tubig mula sa manipis na hangin, na direktang sumisipsip sa tinik ng yelo. Si Ye Wanqing ay nagpakawala ng mapanuksong sigaw, halos sipsipin ang kanyang kamay. Miss Ye, huwag mong sayangin ang lakas mo sa harap ko kapag nasa stage ka pa lang ng pagbubuo ng pills. Handa akong isama sa iyo ang aking asawang hindi nalilinang. Ang mabuting kalooban ay malinaw na ipinahayag, sabi ni Yoon Songhe. Humph! Tapos tinanggal mo lahat ng demonyong ahas sa labas. Sinong niloloko mo? Mukhang hindi kumbinsido si Ye Wanqing. Si Yoon Songhe ay tamad na magpaliwanag, at sinabi sa kanyang asawa, Azi, nagbago na ang sitwasyon ngayon. Nag-aalala ako na ang lugar na ito ay hindi ligtas, at kailangan kong baguhin ang lugar sa lalong madaling panahon. Bakit? Hindi ba ngayon lang tayo nakarating dito? Nagtataka si AZ. Noong lumabas ako sa oras na ito, naramdaman kong alam na ang aking kinaroroonan, at may gumagamit sa akin. Kailangan kong maghanap ng mas tagong lugar para maiwasan ang anumang aksidente, maingat na sabi ni Yoon Songhe. Makatuwirang hindi malalaman ng mga tagalabas ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Ye Fan, ngunit sasamantalahin ni Huaximan ang pagkakataon na salakayin ang Zhenbeiho Mansion, na halatang masyadong nagkataon. Miss Ye, sana ay makikipagtulungan ka at sumunod sa akin ng masunurin, kung hindi. Ma-knockout ka lang, sabi ni Yoon Songhe. Nang marinig ito ni Ye Wanqing, ang kanyang magandang mukha ay namutla, at nag-aalala siya na kung siya ay masyadong malayo, walang makakahanap sa kanya. Ikaw, anong gagawin mo? Sabi ko sa iyo walang kwenta ang paghuli sa akin. Walang magawang umiling si Yoon Songhe, at magsisimula na sana nang biglang may nakita siyang aura na papalapit mula sa labas. Sinota. Nagulat ang puso ni Yoon Songhe, at nagmamadali siyang lumabas ng kuweba. Paglabas niya sa kuweba, nakita niya ang ilang demonyong ahas sa mahabang buhay na kaharian sa labas ng kanyang kontrol, nagpupunit at nag-aaway. Ang ilang demonyong ahas ay tila nababaliw, at desperado pa silang kagatin si Yoon Songhe. Kinuha ni Yoon Songhe ang spirit bead ng ahas at sinubukang kontrolin ang mga demonyong ahas na ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang Royal Snake Pearl ay walang epekto, na parang ang espiritual na koneksyon sa mga demonyong ahas na ito ay naputol na lahat. Nang makitang lalamunan na siya ng demonyong ahas sa 8 piraso, walang pagpipilian si Yoon Songhe kundi gamitin ang kanyang talento na, matako. Isang napakalaking matako na ulo ng hayop na multo ang lumitaw, direktang nilamon ang ilang demonyong ahas. Sa isang kisap mata, malinis ang labas ng kuweba, na para bang hindi nagpakita ang halimaw na ahas. Nakita ni Ye Wanqing, na nasa kuweba, ang eksenang ito, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot, at tinakpan niya ang kanyang bibig ng 2 kamay, hindi ng ahas na maglabas ng malakas na boses. Lumalabas na ito ay gluttony, sa unang pagkakataon na nakita ko ito ng aking sariling mga mata, ito ay talagang kawili-wili.
Isang lalaking nakasuot ng blue-gray long gown na may magandang jade na nakapin sa kanyang baywang, mahabang buhok na nakalaylay sa kanyang baywang, at isang gwapong mukha ang lumabas ng kagubatan. Sino ka? Maingat na tiningnan ni Yoon Song-hye ang lalaki. Mula sa lalaki, hindi niya matukoy ang kahit katiting na cultivation base, at ang hininga na ngayon lang ay pinakawala ng lalaki na sadyang maakit ang kanyang atensyon. Kaliwang tagapag-alaga ng Dharma sa Zaiwasho Gate, Wu Huwei. Si Wu Huwei ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit walang kabaitan sa kanyang mga mata, tulad ng 1,000 taong gulang na malamig na pool, napakalamig. Ang kaliwang tagapag-alaga ng Huoximan. Kumunot ang noo ni Yoon Song-hye at sinabing, alam mo bang nandito ako, sa palagay mo? Pinadala mo ang mga taong pumunta upang salakayin ang mansyon ni Zhenbei Hao. Oo, ito ang upuan ko. Ang 4 na mensahero ng hangin, ulan at kulog. Kaya lang hindi namin sinamantala ang pagkakataong mahuli ang mga hostage na gusto namin, sayang naman ang pagkakataong ipinaglaban ni Young Master Yun para sa amin. Nagsisi si Wu Huwei. Kinagat ni Yoon Song-hye ang kanyang mga ngipin at sinabing may malungkot na ekspresyon, si San Xiao ay patay na. Kung gusto mo siyang ipaghiganti, pumunta sa Sword God mismo. Hindi ako sa iyo Huoximan, nakikipagtulungan lang ako kay San Xiao. Kung maglakas loob kang gamitin ulit ako para harapin ang Sword God, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Mukhang nanghihinayang si Wu Huwei, Young Master Yun, sa tingin mo ba? Ay blackmail mo ang Sword God dahil sa kanyang kapatid. Napakawalang muwang mong isipin na sa iyong sarili, hindi magtatagal para mahanap ang iyong pinagtataguan. Sa oras na iyon, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mag-react, at mamamatay ka ng walang lugar upang mamatay. Ang iyong awayan sa dugo, ang Sword God ay walang pakialam. Narinig ni Ye Wanqing, na nasa kuweba, ang usapan at gulat na tumakbo. Lumabas. Anong sabi mo? Sword God. Ako. Ang panganay kong kapatid ay ang Sword God. Napatingin si Wu Huwei kay Ye Wanqing nang may interes, ikaw ang kapatid ng Sword God. Para kang isang lungsod. Ako ang Sword God, at mas mamahalin kita. Natigilan si Ye Wanqing. Ngayon, ang kanyang panganay na kapatid na lalaki. Naging Sword God. Sinong yumanig sa mundo? Ito ay higit na nakakagulat kaysa sa dugo ng 5 kuko na gintong dragon. Miss Ye, bumalik ka sa kuweba. Malakas na babala ni Yoon Song-hye. Pero, si Ye Wanqing ay nahihilo na sa oras na ito, at hindi siya makapag-isip ng normal. Ngumisi si Wu Huwei at sinabing, Young Master Yun, bakit ang lamig mo? Kung pag-uusapan, ikaw at ako ay isang pamilya. Tumawa si Yoon Song-hye, bakit, gusto mo bang sabihin na mula ka rin sa Tao Tai Clan? Kabanata 2259 na mga pagkakaiba. 2259. Hindi iyon. Pero ikaw ang aking bayaw. Lalong mapaglarong ngumiti si Wu Huwei. Bayaw. Biglang nagulat si Yoon Song-hye, pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa babaeng naglalakad palabas ng kuweba na may hindi kapani-pani walang mukha. Walang ekspresyon ang mukha ni AZ, at ang ugali ng buong tao ay tila nagbago mula sa isang simpleng babaeng taga-bundok tungo sa isang imposible. Isang babaeng walang malasakit na sinusubukang malaman. Ang mas lalong hindi katanggap-tanggap kay Yoon Song-hye ay ang mga mata ni AZ. Ang mga matang iyon na, bulag, sa loob ng maraming taon ay malinaw na nakatingin sa kanya ng tubig. Azi, ikaw. Ang mga mata ni Yoon Song-hye ay basa, isang pakiramdam na pinagtaksilan siya ng gusto na ang kanyang puso ay naputol na parang kutsilyo. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang kanyang kinaroroonan ay ginagamit ng mga Huoximan. Oh, bayaw, hindi mo alam, ang tunay na pangalan ng kapatid ko. Sinisisi ko na si San Xiao, na palaging gumagamit sa iyo, ay nagtatago sa iyo. Nakangiting sinabi ni Wu Huwei, ang aking kapatid na babae, na ang tunay na pangalan ay Wu Nianzi, noong ginamit ka ni San Xiao, pinaponte niya siya upang lapitan ka. Hindi ako si San Xiao, ayokong itago ito sa iyo, tutal sarili naman natin ang mga tao. Napabuntong hininga si Yoon Song-hye, nakaramdam ng malamig na pawis sa buong katawan, nilunok ang kanyang lalamunan, at pagkatapos ay nahihirapang nagtanong, Azi. Kaya, kasama mo ako, mula simula hanggang katapusan, scam lang ang lahat. Malamig ang mukha ni Azi at sinabi niya, nang pinilit ako ni San Xiao bilang sect master, sinunod ko lang ang utos ko. Akala ko sapat na ang isang yugto ng panahon, ngunit sa huli, hindi ko inaasahan na magiging ganito karaming taon ng sabay-sabay. Haha! Galit na tumawa si Yoon Song-hye, kaya, ang mga salitang sinabi mo at ang mga bagay na ginawa mo noong kasama mo ako ay lahat ng ipinagagawa sa iyo ni San Xiao. Biglang sabi ni Yoon Song-hye. Tanggalin mo ang iyong maskara, ilantad ang mukha na puno ng mga nakakalason na sugat. Tinuro niya ng gusto ang mukha niya at naghisteryoso na sumigaw, sabi mo wala kang pakialam sa mukha ko. Sabi mo gusto mo akong magkaanak. Sabi mo kahit anong gawin ko, magtitiwala ka sa akin ng walang kondisyon. Yung mga salitang sinabi mo, ilang pangungusap ang totoo. Tahimik si AZ, malamig na nakatingin kay Yoon Song-hye, walang sinasabi. Si Ye Wanqing, na nasa gilid, ay natauhan din sa oras na ito. Nakita niya ang totoong mukha ni Yoon Song-hye, at natakot siya kaya namutla ang mukha niya.
Gayunpaman, sa kabaligtaran, pagkatapos marinig ang mga salita ni Yoon Song-hye at malaman ang kwento sa likod nito, nagpakita rin si Ye Wanqing ng bakas ng awa. Hindi na niya masusuklian si Yoon Song-hye, kung tutuusin, tila mas miserable ang engkwentro ni Yoon Song-hye kaysa sa kanya. Ang isang taong sobrang pangit ay nakahanap na rin ng babaeng handang tanggapin siya. Sinong mag-aakala na ang relasyon ng mag-asawa sa paglipas ng mga taon ay isang maling pag-iibigan na inayos ng isang tao? Ate, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba ito nakakalungkot sa magaling kong bayaw? Mag-asawa sa 100 araw sa isang araw, paano ka magiging walang malasakit pagkatapos ng maraming taon na kasal? Sinisi ni Wu Wei. Walang pakialam na tumingin si AZ sa kanyang kapatid, Kuya, kung ano ang ipinagagawa mo sa akin, nagawa ko na, ang susunod na bagay ay ang iyong negosyo. Sok. Lumingon si Wu Wei, ano ba ang pinagsasabi mo? Asawa mo siya, syempre pumunta ka para kumbonsihin siya, mas mabuti, tingnan mo kung gaano kanya kamahal. Nag-alinlangan si AZ, pagkatapos ay bumaling kay Yoon Song-hye at sinabing, nahuli mo si Ye Wanqing, ang Diyos ng espada ay hindi kita pakakawalan. Pero kung makikipagtulungan ka sa amin, Sword God man o Wu Ye Haoyo, hindi ka magiging kalaban. Nang marinig ang malupit na salita ng babae, namumula ang mga mata ni Yoon Song-hye, at ang kanyang mukha ay ganap na kulay abo. Hey! Umiling si Yoon Song-hye at malungkot na ngumiti, Sword God. Wu Ye Long-yu. Revenge. Haha. Sa tingin mo ba talaga sa akin, ang mga ito ay talagang mahalaga? Kung kailangan kong pumili, mas gugustuhin kong hindi ipaghiganti ang aking angkan, at gusto kong mamuhay ng magandang buhay kasama ang aking asawa. Pero ngayon, sinabi sa akin ng babaeng pinakamamahal ko na nagsinungaling siya sa akin mula simula hanggang wakas. Kumunot ang noo ni Azi, pagsisinungaling ko sa'yo, ito ang plano ni San Xiao. Ngayon lang kita tinatanong, gusto mo bang makipagtulungan sa amin? Natahimik sandali si Yoon Song-hye, at tumingin sa pamilyar at hindi pamilyar na babae na may labis na malungkot na mga mata. Hindi ka Azi ko, hinding-hindi ko gagamitin itong talk kami sa ibang tono. Si Wu Wei sa likod ay tila nagmamadali at hinimok, ate. Hindi mo ba narinig? Baguhin ang iyong tono ngayon. Ayaw ng bayaw ko na ganyan ka magsalita. Si Azi ay mukhang malamig at mahigpit, at pinandilatan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yoon Song-hye, ang iyong Azi ay palaging peke, huwag nang mangarap dito. Ngayon, sumang-ayon ka man o hindi, aalisin namin si Ye Wanqing. Kailan? Narinig ni Yoon Song-hye ang mga salitang ito, ang isang tiyak na tali sa kanyang puso ay tila ganap na naputol, at ang buong figure ay tila na freeze. Iniunat ni Wu Nianzi ang kanyang kamay at direktang kumapit sa leeg ni Ye Wanqing. Miss Ye, ngayon lang kita hiniling na kumain, at hindi ka kumain, at ngayon. Gusto kong pumunta ka sa kalsada ng gutom. Nahihirapang huminga si Ye Wanqing at galit na pinandilatan ang babae, ikaw. Sobra ka na, kuya ko. Hindi ka pababayaan ng Sword God. Humph. Masyadong maraming tao ang iyong panganay na kapatid. Kung may pagkakataon man siyang harapin tayo ay problema pa rin. Ngumisi si Wu Nianzi, isang kulay abo na puting halo ang kumikislap sa kanyang mga mata, at isang kakaibang pagbabago ng enerhiya ang lumitaw kay Ye Wanqing. Sa isang iglap, si Ye Wanqing ay tila natakot, at hindi nagpumiglas o sumigaw. Ngayon, 2 linya na lang ng malinaw na luha ang bumagsak. Nang makita ni Yoon Song-hye ang eksenang ito, kumunot ang noo niya at sinabing, ito kaya ang walang puso, na talento sa bloodline ng pamilyang Tangto. Haha, nakikita ko. Ngumiti si Wu Wei at sinabing, bro-in-law, mata ko na pamilya, at ang aming Tangto clan, ang aming mga ninuno ay nagdusa mula sa paghihirap ng 4 na pangunahing angkan. Ang 4 na pangunahing angkan, na natatakot sa aming kadugo, kasama ang iba pang mga angkan, ay halos itaboy kami sa kamatayan. Ang mata ko mong angkan ay napilitang umalis. Sa ibang bansa, ang aming Tangto clan ay nasa Julie lamang, ang Chongqi clan ay nawala, at ang Chaos clan ay hindi na muling nagpakita. Ngayon, kahit ang Chinkyu clan sa Demon God Kingdom ay nangangahas na patayin ang Matakomong clan. Sa take ko, ang mga kalalakihan at kababaihan ng mga taong Chinkyu ay isang grupo lamang ng mga laruan para sa ating kasiyahan. Aling pag-ikot ang nakakuha ng maulap na gabi at ang buwan ay napakalawak. Ngayong isinilang ang Diyos ng Espada, ang undercurrent ay lumalakas, tumitingin ng bituin sa gabi, maulap na gabing Haoyu, ang pinili at ang angkan, tiyak na magkakaroon ng madugong labanan. Kung ikaw at ako ay magsanib puwersa, tumulong sa pagsiklab ng apoy mula sa likuran, samantalahin ang mga oras ng kaguluhan, itaas ang bandila ng Julie, at muling ipanganak sa pangalan ni Emperor Chiyo. Ang pagpapalakas ng ating dalawang angkan, Tautay at Tautay, ay malapit na. Itinuro ni Wu Wei ang kanyang kapatid na babae, gusto mo ang aking kapatid na babae, siya ay sa iyo. Sa pagkakataong ito, ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ang namumuno, at hayaan siyang bigyan ka ng maraming maliliit na mata ko, okay? Haha! Tawa ng tawa si Wu Wei, sobrang exaggerated at baluktot ang kanyang ekspresyon. Kumunot ang noo ni AZ at sumulyap sa isang tabi, na para bang hindi siya interesado, ngunit wala siyang magagawa sa kapatid na ito. Hey!
Tumawa si Yoon Songhae, dahil kabilang ka sa angkan ng Tangto, hindi mo ba alam? Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng aming Tao Tai clan at iba pang mga clan. Nang marinig ito, agad na nawala ang ngiti ni Wu Wei, at nagbago ang kanyang mga mata. Napakadilim at malamig. Kabanata 2260 address. 2260. Siyempre alam ko. Sinabi ni Wu Weihan, ang iyong dugo ay maaaring direktang ilipat sa katawan ng ibang tao nang hindi na kailangang magparami pa sa susunod na henerasyon. Ang iyong gluttony, tulad ng salot, ay maaaring patuloy na kumalat, pagkatapos ay hayaan ang bawat isa sa mga nahawa ang maging mga gutom na halimaw. Bilang isang makapangyarihang angkan, ang iyong paraan ng pamana sa bloodline ay masyadong mura. Ito ay. Kaya lang pagkatapos kumain ng sobrang dami, hindi na ito matuno ng lubusan. Ito ay ilang mga lason na sugat, ano ang presyo para dito? Ito ay. Madaling lumikha ng bloodline ng isang halimaw na hukbo. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nalipol ang iyong mga mata ko? Ngumisi si Yoon Songhae, halimaw. Mukhang hindi kayo pareho. Haha. Sabi ni Wu Wei na may baluktot ng ngiti, oo, tama ka. Dahil magkahawig kami, hindi ba dapat mas lalo mo kaming tulungan? Wishful thinking. Ang galit na si Yoon Songhae ay biglang nagtaas ng kanyang kamay, at nakita ang anino ng mata ko na hayop na lumabas, isang malaking puwersa ng pagsipsip na malapit ng lumunin ng direkta si Wu Wei. Ngunit matagal nang inihanda si Wu Wei, at pagkaraan ng isang patagilid na pag-iwas, isang kulay abo puting halo ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ni Yoon Songhae na tila bumibigat ang kanyang paghinga, at ang kanyang nakita at narinig sa kanyang harapan ay nagsimulang maging mapurol. Parang unti-unting bumabagal ang oras ko. Alam niyang ito ang bloodline talent ng YouTube family, Desperado. Isang nakakatakot na puwersa na maaaring mag-alis sa kalaban ng mga pandama hanggang sa gawing bato ang kalaban, na parang buhay na patay. Hanggat may sapat na oras, kahit ang isang yanto na tao sa yugto ng pagbuo ng isang elixir ay maaaring gawing kahoy na tao ang isang Holy Realm Master. Malinaw, ang agwat sa pagitan nila Wu Wei ay tiyak na hindi ang yugto ng pagbuo ng isang elixir at ang banal na kaharian. Sa kabaligtaran, ang paglilinang ng Wu Wei ay mas mataas lamang kaysa kay Yoon Songhae. Hu Chi. Hingal na hingal si Yoon Songhae at tumalikod, sinusubukang makuha ang anyo ni Wu Wei, ngunit unti-unting bumibigat ang kanyang mga mata, bumibigat ng pabigat ang kanyang katawan, hindi na niya kayang abutin. Si San Xiao ay naging sect master lamang sa loob ng mga dekada, at ang upuang ito ay nasa posisyon ng kaliwang tagapag-alaga sa loob ng mahigit 100 taon. Hindi mo akalain na ang upuan na ito ay mas madaling makitungo kaysa kay San Xiao, tama ba? Tumawa si Wu Wei, masyado mong minamaliit ang background ng ating Huaxaman. Sa aming Huaxaman, kung saan uupo at kung anong lakas ang mayroon ka ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Magkaiba lang ang mga responsibilidad. Ang maulap na boses ay pumasok sa tainga ni Yoon Songhae. Lalong nagiging malabo. Alam ni Yoon Songhae na hindi ito magpapatuloy ng ganito, kaya kinagat niya ang kanyang dila at biglang ginaisang ang sarili, pagkatapos ay lumipad at nagplanong tumakas muna. Ngunit nang pipilitin na niya ang kanyang mga binti, nalaman niyang ang kanyang mga binti ay nagsimulang hindi sumunod. Napangiti si Wu Wixi at biglang kumislap sa harap ni Yoon Songhae. Sa pamamagitan ng isang sampal sa mukha, isang magulong puwersa ang direktang tumama kay Yoon Songhae sa lupa, nagsusuka ng dugo. Nakakainis ang mukha na ito. Pinagpag ni Wu Wei ang dugo sa kanyang kamay, naglabas ng panyo, pinunasan ito, at inihagis ang panyo sa lupa. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang siya at tinapakan ang ulo ni Yoon Songhae, at sumabog ang isang puwersang nakakasakit ng puso. Naramdaman ni Yoon Songhae na ang kanyang mga mata ay itim na itim, at wala siyang naririnig o nararamdaman, at unti-unting nahulog sa isang patay na katahimikan. Maya-maya, binitawan ni Wu Wei ang kanyang mga paa at tumangala sa kanyang kapatid na nasa hindi kalayuan. Ate, hindi ka naman galit sa kapatid mo sa pagtrato ng ganito sa asawa mo di ba? Si AZ ay mukhang walang pakialam, sapat na ang pagtingin ko sa kanyang mukha sa mga nakaraang taon, mas mabuting patayin mo siya. Haha, hindi pwede yan. Bakit? Si Wu Wei ay nagpakita ng nakakatakot ng ngiti, ang taong ito ay puno ng dugo, ngunit baby. Fair na, sa susunod, marami pang gagawin. Imperial City, National Teacher's Mansion. Tiningnan ni Yefan ang letterhead, ang mga linya ng eleganteng at pinong mga font, at ang address na minarkahan sa karatula, at ang mukha sa kanyang mukha. Mahirap itago ang saya. Tumawa na parang ulo ng baboy, gusto mo ba si Ayer? Naiinis na sabi ni Chu Yunyaw sa gilid. Umubo si Yefan at sinabing, masaya ako para sa magkakapatid na inferno na muling magkaisa. Hindi lang para kay Ayer. So, sigurado ka bang genuine ang sulat na ito? Tanong ni Chu Yunyaw. Tumango si Yefan, hindi ka maaaring magkamali, tiyak na sinulat ito ni Ayer. Siya lang at ako ang nakakaalam ng address ng inscription office. Pinanood ang maliit na kafe kung saan nagiinuman ang mag-asawang Ganesha nang magsama sila. Maliban kay Ayer, walang nakakaalam. Kung ano ang ibig sabihin ng address na ito ay kabilang sa alaala ng isa't isa.
Sismodius, Murphy, at Leviathan ay umakyat na lahat, ngunit hindi ko inaasahan na lahat sila ay nasa panig ng Odin Empire. Bumulong si Chu Yunyao, ang pangunahing ekspedisyon ay masyadong malayo sa Odin Empire, at mayroon pa ring puwang sa gitna. Maraming mapanganib na lugar, kung hindi, sa palagay ko ay mahahanap ko sila. At least ayon sa sulat ni IR, nagkakasundo ang lahat, tutal, lahat sila ay matataas na opisyal ng Odin Empire, haha. Yefan, I'm in a good mood. Kay IR, ang orakulo ng banal na hukuman, paano magiging mahina ang iyong mga kapatid? Sabi ni Chu Yunyao. Tumanggo rin si Yefan na may emosyon. Hindi niya inaasahan na si Aer ang naging Oracle of God sa Odin Empire. Sa Imperyong Odin, ang orakulo ng Diyos ay katulad ng Papa. Imperyo. Ang maharlikang pamilya ay palaging magbabago sa kasaysayan, ngunit ang banal na hukuman ay matatag mula noong sinaunang panahon. Bagaman hindi kasing autoridad ng mataas na saserdote ng ligaw na templo, ang orakulo ng banal na hukuman ay hindi bababa sa pantay na katayuan sa emperador. Ang background ng Divine Court ay hindi mas masahol pa kaysa sa Odin Royal Family, o mas mabuti pa. Sa talento ni Aer, kung magtutuon siya ng pansin sa kanyang paglilinang, hindi nakakagulat na siya ay naging isang orakulo sa loob ng ilang dekada, sabi ni Yefan. Sinabi ni Chu Yunyao, kapaki-pakinabang pa rin na ikalat ang badge ng sword wielder mula sa impyerno hanggang sa buong lupain. Gayunpaman, bakit hindi direktang lumipad si Aer sa Excalibur sect, ngunit ipinagkatiwala sa isang salamangkero ni Odin na ipadala ang what about send the letter to the Divine Sword sect? Gusto. Hindi ba mas mabuting makipagkita ng direkta? Bakit kailangang maging komplikado, at kailangan nating tumugon para kumpirmahin ito? Naisip din ni Yefan na medyo kakaiba ito, at sinabing, tapos na ang royal exam ng Holy Emperor. Dati, hindi pa ako makakaalis papuntang Odin, sasagutin ko ang isang sulat, Xiao Yao Yao, ipapadala mo ang sulat para sa akin. Kahit na miss niya ito, alam ni Yefan na hindi ito ang oras para sa muling pagsasama-sama at pagdiriwang, at kahit si Ye Wanqing ay hindi pa nailigtas. Nakikita ko, inaasahan na bukas, ang aking nanorobot ay makakapaglatag ng pundasyon para sa huling istasyon ng signal sa ilalim ng lupa. Kapag nakakonekta ang mga signal ng Dasheng at Dongchan Feudi, diretso kong bubuksan ang transmission device dito at ipapadala ito pabalik sa Excalibur. Mula sa Divine Sword Sect ay ipapadala ang liham kay Odin, ito ay mas mabilis, sabi ni Chu Yunyao. Natigilan si Yefan, malapit nang kumonekta ang signal. Napakabilis. Hindi ganoon kabilis. Hindi yung mga babae, ang patuloy na humihimok sa akin na parang anteng-anteng na nagbabanta sa buhay. Gusto daw niyang pumunta sa Dasheng para tingnan, teka. Kanina pa ako naghihintay ng heart attack para mamili. Ituro mo lang sa akin na i-on ang teleportation device, para diretso silang dumating. Walang imak na umiling si Chu Yunyao. Napangiti si Yefan na nahihiya, ito pala ay para sa pamimili. Akala ko gusto kong puntahan ako. Mayroon akong. Matagal na kitang hindi nakikita, wala ba silang masasabi tungkol kay Jillian at sa iba pa, kaya hayaan mo akong dalhin ito sa akin. Humph, sabi ni Chu Yunyao na may kalahating ngiti, pumunta ka sa wilderness para makilala sina Qinghe at Kaikyu, at alam nilang lahat. Marami silang dapat pag-usapan sa iyo, at magkikita tayo sa loob ng 2 araw, huwag kang mag-alala. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.